Hari ng demonyo, mapupuksa ako ngayon. Iba pang mga terorista. Ano pa ang masasabi mo? Yan Jiao, hari ng dragon. Isang henerasyon ng kayabangan. Hari ng dragon. Ano naman kung papatayin mo ako? May iwan kang kasama ng asawa mo. Sulit ang mamatay para dito. Ha? Ano ang sinabi mo? Sasabihin ko ang totoo nang atakehin mo ang kuta ko kasama ng mga tauhan mo, Panginoon ng kamatayan. Nalaman ko ang pagkakakilanlan at address ng asawa mo. Nagpadala na sila ng mamamatay tao sa kanya. Pagkatapos niyang pumatay, ang buong organisasyon ng Reaper ay umurong na. Wala ka ng paraan para maghigante, hahaha. Pumunta ka sa impyerno. Utusan agad ang siyam na zona ng digma para iligtas ang Volcano Village. Ipagtanggol ang asawa ko. Nasaan ang asawa ko? Ano na ang nangyayari? Ginangshi. Imposible, imposible. Huli na tayo. Aray. Asawa. Asawa. Huwag kang mag-alala. Papatayin ko lahat ng mga hayop na iyon. Ipaghiganti kita. Aray. Oh. Hindi. Tanggapan uno ng paglilipat ng hari ng dragon. Maglabas ng utos kaagad. Buhayin ang pandaigdigang dragon sa ilalim. Lipulin ang organisasyon ng kamatayan. Tinatanggap ng tanggapan, uno ang utos, buhayin ang dragon sa ilalim, patayin ang tagapaghatid ng kamatayan. Ikaw ang puno ng palasyong dragon na tagapangalaga ng mundo, ang taong magiging pinuno ng bayan balang araw. Kung magre-retiro ka, isusuko mo ang buong kaluwalhatian. Dati siyang mayamang dalaga, ngunit tumakas pa rin kasama ako. Siya ang aking pananampalataya, buong mundo ko. Ngayon wala na siya, nawala na ang mundo ko. Marangal na hari ng dragon. Ngunit, di ko kayang protektahan ng sariling asawa. Anong mukha ang maihaharap ko sa mundo? Matanda, magpaalam na tayo. Gugulin ko ang huling bahagi ng buhay sa piling ng asawa. Yan Jiao, hari ng dragon. Naisip mo na ba ito? Kung aalis ka, ang titulo mo itatakpan magpakailanman. Manatiling panatag, matanda, di ko nagagamitin ang pangalang hari ng dragon. Asawa, paumanhin. Hindi ako tao. Hindi ako tao. Ang pinakamayaman sa Nansheng ay nakilala si Jili. Hoy, Jili, huwag mong gawin yan. Hindi mo kasalanan. Ginoong Lee. Sino ka? Anong ginagawa mo? Jili, ako ang pinakamayamang anak sa Nansheng, Yan Rukshui. Alam ninyong si Jili ang bayani ngayon. Matagal ko nang pinapangarap ito. Nais kong makasama si Jili habang buhay. Kasama ang lahat ng yaman ng angkanyan. Nag-aalok ng kasal kay Jili, Yan Rukshui. Anong karapatan mo para kay Jili? Sino ka? Hindi mo karapat-dapat malaman. Ako si Lu Fei Huang, diyosa ng digmaan mula Hilaga, nakilala si Jili. Handang pakasalan si Jili. Sa harap at likuran man, magkasama tayo. Ano? Ikaw si Lu Fei Huang, henyong mandirigma mula Hilaga. Bakit mo naiisip na kasama kita? Sino ang karapat-dapat kay Jili? Ako.
Wala sa inyong karapat-dapat. Sino? Ang ganda ng babaeng yan. Sino ka? Santa ng Kunlun. Bai Yuling, ikaw ang alamat. Hindi kayang kamtin ng mortal ang Santa ng Kunlun. Sino sa atin ang bagay kay Jilly? Ikaw. Bakit ka nagpakasal kay Jilly? Bakit ka nagpakadaloy kay Ginoong Lee? Ano ang problema? Sa alamat, di ka pa nakakita ng lalaki sa mundo. Nais ko lang maging immortal sa tuktok ng Kunlun. Bakit ikaw ang unang nag-propose kay Ginoong Lee? Bakit ganoon? Karapat-dapat ang lalaking tulad ni Ginoong Lee? Ako ang bagay kay Ginoong Lee. Bakit mas karapat-dapat ka kaysa sa akin? Sa ganda, ako ang pinakamaganda sa mundo. Sa lakas, 9-star na Diyos ng digmaan ka lang. Mahahambing ba sa aming Kunlun sect? Tama na ang away. Wala akong pipiliin sa inyo. Ginoong Lee, Huwag na kayong magsalita. Gumagabi na, matutulog na ako kasama ang asawa ko. Kapag may gumambala pa sa akin, huwag niyong sisihin ang pagiging bastos ko. Ginoong Lee, alam kong mahalaga sa iyo ang pag-ibig. Pero pakakawalan kita. Ilang beses ko pa sasabihin. Pasensya ka na. Ginoong Lee, maghihintay ako sa Kunlun. Ikaw, gusto mong habulin kita? Ginoong Lee, babalikan kita. Ako rin. Asawa. Gabi na. Matulog na tayo. Nandito lang ako palagi. Mahal, magkasama na tayo. Sisiguraduhin kong alagaan kita. Huwag mo akong hawakan. Bakit ka nagsinungaling? Mahal, anong pinagsinungaling ko? Nangako ka sa akin, kapag namatay ako, pakakasalan mo kapatid ko, alagaan mong mabuti siya. Bakit hindi ka pumunta? Hindi. Mahal, ikaw lang ang nasa puso ko. Wala nang ibang mamahalin. Alam mo ba, pinatay ang tatay ko ng kaaway. May sakit na nanay ko. Nag-iisa ang kapatid ko sa kumpanya, sa pamilya namin. Ikaw ang Dragon King. Di ko kayang protektahan sariling asawa. Di mo ba mapoprotektahan ang hipag mo? Kung di mo pakakasalan ulit kapatid ko, hindi na tayo magkikita. Mahal, mahal. Asawa, asawa, asawa. Mahal, Bingning. Nasa panganib ba talaga sila? Bingning, totoo bang nasa panganib sila? Asawa, panaginip ba ang ipinapakita mo? Lahat ay totoo. Kung ganoon nga, gagamitin ko ang pamamaraan ng pag-iisa upang ikaw mismo ang magsalita. Si Dawson ay 1 at 2. 2 buhay, 3 buhay, lahat ng bagay. Ngayon, ang aking Dragon King Lipingan ay mabubuhay ng 10 taon. Hiramin ng aking asawa. Ang immortal ang magtuturo ng daan. Bumabalik na ang asawa ko. Asawa, Bakit ang tanga-tanga mo? Gamitin mo ang buhay mo para makita ako. nabasag ang iyong lapida. Ako'y nagalala. Totoo ba ang panaginip kagabi? Nang tinalikuran ko ang pamilya para sa'yo, ngayon ang nanay at tatay ay nasugatan. Nasa panganib ang kapatid na babae. Ipagkakatiwala ko siya sa'yo. Pero kapatid mo siya, paano ako magpakasal? Anong hindi pwede? 3 taon mong inalagaan ang puntod ko. Ang pagmamahal na ito ay aral ng langit at lupa. Tingnan mo ang mundo. Sa pag-aalaga mo sa kapatid mo ay tamang pagtitiwala. Ituring mo na lang itong pagbayad sa utang natin sa kanila. Ipangako mong ipagtatanggol mo siya. Asawa, ipinapangako ko. Salamat asawa, nasunod na ang hiling ko. Mauna na ako. Asawa, Asawa, mula ngayon, siya na ako. Alalahaning mahalin siya ng buo. Ingatan mo siya. Maging mabuti ka sa kanya. lalabas ako. Tawagin ang dragon. Humanda. Naghihintay ang asawa ko na pakasalan si Bingning. Isasama ko siya para samahan ka. 1 bilyon gantimpala kay Shen, ang magandang presidente. Magtanong tungkol sa maalamat na Tianjiao Dragon King ng Great Xia. Binibini Shen, gusto mo bang pakasalan ang Dragon King? Siyempre, si Binibini Shen ang pinakamaganda sa Dragon City. Sa kanya lang daw bagay ang Dragon King. Nakilala ko na ba si Binibini Shen? Ang puti at ganda niya. May sariling bango ang katawan. Pwedeng tawaging rango ng buong mundo. Anong ginagawa mo? Hinahanap ko si Shen Bingning. Sino ka at hinahanap si Ginoong Shen? May appointment ka ba? Bayaw ako niya. Bayaw ka ni Ginoong Shen. Oy, wala ka bang pasensya? Nangahas kang gamitin si Ginoong Shen. Totoo ang sinasabi ko. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Karapat dapat maging manugang ng pamilya. Shen,
Ang Kanshen ang isa sa 4 na dakilang pamilya ng Longcheng. Mayaman at makapangyarihan. Di bantay pinto ka lang, di ka karapat-dapat. Gusto ko pa ring sumali. Umalis ka o papaluin kita. Malakas sa balon. May nanggugulo rito, dumali kayo. Saklolo. Sino ang nanggulo? Siya yon, nagkunwaring bayaw ni Ginoong Shen. Siya ang nambugbog, walang hiya. Nangahas kang maggulo sa pamilya Shen. Gustong gusto mo na bang mamatay? Tigil? Anong ginagawa mo? Ji Shen, may gumamit sa'yo at nanggulo. Sinamantala mo ako? Sabi niya bayaw mo raw siya. Ikaw si Liping Anbing Ning. Anong ginagawa mo dito? May mahalagang hihilingin ako sa'yo. Tara, usap tayo sa loob. Nawala na lahat. Anong ginagawa mo dito? Pakakasalan kita. Ano daw? Anak ka ng puta? Gusto mo bang mamatay? Yung panluloko mo sa kapatid ko? Hindi pa nababayaran yon. Nagsisinungaling ka na naman. Seryoso ako, hindi kita niloko. Tama na, ate. Talagang bulag. Akala ko nakakita na ako ng tunay na pag-ibig. Iwan ang pagiging tagapagmana ng mayamang pamilya para sa'yo. Hindi ko inakalang ipagkakanulo mo siya. Ngayon, pakasalan mo na ako. Hayop ka ba? Ako ang kapatid niya. Hindi ito ang iniisip mo. Kapatid mo ang nagpakuha sa akin na pakasalan ka. Ano? Ang ate ko ang nagutos sa'yo na pakasalan ako? Loko ka ba? Mahal na mahal ka ng ate ko hanggang makipag-away sa magulang para sa'yo. Sabi mo pinapakasal ka niya sa akin? Akala ko mabuting manliligaw at magaling magnakaw ng puso. Di ko inakalang ganun kalagkit ang style mo. Seryoso ako? Kapatid mo talaga? Siya ang nagpaligtas sa'yo? Tama na. Itago mo ang maruming mukha mo. Hindi totoo ang sinasabi mo. Umalis ka na. Kumalma ka, makinig ka sa akin. Tumigil ka na at kalimutan ang pantasyang yan. Huwag mong sabihin na nagsinungaling ka sa ate ko. Kahit hindi, ayaw din kita. Hindi ako kasing inosente ng ate ko. Iisa lang ang bayani sa puso ko, ang Chenjiao Dragon King. Sa totoo, pareho kami. Ano? At sinabi kong, sige, ituring mo na lang akong Tianjiao Dragon King. Asuklam-suklam, nadumihan ang tenga ko sa'yo. Para kang daga sa kanal. Kadiri, mga guwardya, palabasin ang walang hiyang to. Umalis ka na, plus Charles. Hihintayin kitang kumalma. Babalikan kita. At iba pa. Paano? Alam mo na? Oh, tanga ka ba? Bilisan mo at ibigay ang numero ng ate ko. Tatawagan ko na siya. Ilantad ang mukha mong taksil. Ang ate mo? Ano daw? Siya. Pumanaw na siya. Ano? Ano po? Alam kong hindi mo matanggap ang katotohanan, ngunit nagawa na ang malaking pagkakamali. Kahit ibigay ko ang buhay ko, hindi na ito mababago. Imposible yan. Ikaw talaga, sinungaling. Gusto mo ako, kaya nagsisinungaling ka. Hindi ba? Bing Ning, hindi kita nilinlang. Yumao na ang kapatid mo. Pumunta sa kabilang buhay. Hindi totoo. Nagsisinungaling ka. Sinisadlakan mo ako, tapos kumakalat ka ng kasinungalingan. Gusto kong tumawag ng pulis. Tatawag ako ng pulis para dakpin ka, para hindi ka na muling magkasala. Bing Ning, totoo ang lahat ng sinabi ko. Pumanaw na talaga ang kapatid mo. Kapatid mo mismo ang nagmakaawa sa akin. Masakit din sa puso ko. Malungkot din ako. Ngunit hindi na mababagong katotohanan. Liping An, ano ang nangyari? May masamang puwersa sa mundo. Ang samahang teroristang Grim Reaper. Sila ang pumatay sa kapatid mo. Grim Reaper? Bakit nila pinatay ang kapatid ko? Ito ay usapin ng mga lihim ng Estado. Sumumpa akong hindi magsabi. Nagsasabi ka ng kalokohan. Gawa-gawa mo lang, akala mo ignorante ako? Grim Reaper, maitim na puwersang kaaway ng militar at gobyerno. Pangkaraniwan lang ang kapatid ko. Paano nila siya mapapatay? Wala sa katuwihan ang sinasabi mo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang Grim Reaper ay tunay na kaaway ng militar. Ngunit ang kanilang kasamaan, ginagamit nila ang mga sibilyan. Naiintindihan mo ba? Hindi ako naniniwala. Ikaw ang pumatay sa kanya. Tapos gumawa ka ng kasinungalingan. Gusto kong tumawag ng pulis, tatawag ako ng pulis para dakpin ka. Bakit ka tumatawag ng pulis? Yakapin mo na lang ako. Bakit mo tinawag ang pulis? Yakapin mo na lang ako. Anong problema anak ko? Sino ang nambuli sa'yo? Wala kang pakialam. Lumabas ka? Magandang ideya. Ganyan ka ngayon itsura. Parang matigas na Mustang. Tagumpay ang nagpagana ng pagnanasa kong lalaki. Huwag kang mag-ilusyon. Ulag ako at di kita makita. Sige, ipakita ko sa'yo. Kaya mong tapusin to.
Ano naman ang pamilya Shen mo? Napirmahan na ang kasunduan natin. Buhay mo, makukulong sa hawla ko. Kabaliwan, ako ang may kontrol sa pag-aasawa ko. Walang saysay ang kontrata. Umalis ka na. Mukhang ayaw mong makipag-ayos. Ipilitin mo akong sumuko. May pipigil ba sa kanya? Gagawin ko siya sa opisina. Manggahas kang hawakan si Mr. Shen. Mga langgam lang kayong humahadlang. Gawin na ng Grandmaster na mandirigma. Ang humadlang, mawawala. Naghahanap ng kamatayan. Nakahiga ang babae sa tiyan mo o tulungan kita. Panghas kang nanakit sa akin. Ang lakas ng loob mong hampasin ako? Ako ang nanakit sa'yo. Ano ngayon? Sino ang may bayag na manakit sa akin? Papatayin kita, naghahanap ka ng kamatayan. Ang lakas. Si Young Master Leng ay dalubhasa. Dalubhasa? Sapat bang matangkad para maging malamig ako? Batang hamak. Alam mo ba kung sino ang inaway mo? Mamamatay ka na ngayon o mas masahol pa sa pagkamatay. Ikaw ang bahala. Ang kapal ng mukha mong hawakan ako, ang pamilya Leng ang pinakamakapangyarihan sa Longcheng. Ang tatay ko ay negosyante. Kapatid kong babae ay bihasa sa martial arts. Pati nanay, tiyo, tita, lolo't lola, mga pinsan, kapatid. Lahat kami ay makapangyarihan. Ang kapal ng apog mong hawakan ako, gagapasin kitang parang hayop. Ang galing talaga. Binabayo ko ang tulad mong mapang-api. Sige, ipagmalaki mo pa yung lakas mo. Hoy, hindi kita tinatakot. May ganang hawakan mo ako, mamamatay ka talaga. Matigas ang ulo. Subukan mong takutin ulit ako. Subukan mong manakot sa akin ulit, tol. Mali-malib, wag ani kayong mangahas, lumaban muli, mamamatay tao na naman. Alam mo moto ko? Kuya, di ko maintindihan sinasabi mo. Sinong may lakas humawak sa babae ko? Tinapon ko siya. Alam mo na gagawin mo? Bata ka, sasabihin ko sa'yo, huwag kang magmalabis. Ayokong makipagplastikan sa mga tao. Aray. Nakakairita ang tingin, ikaladkad niyo siya. Opo, opo, opo. Aray. Babagsak ka rin. Bingning, ako ang sasalo sa'yo para mabawasan ang pagsisisi ko sa kapatid mo. Kalimutan mo na, pinatay mo ang kapatid ko. Hindi kita patatawarin. Paano nanay mo? Gusto mo pa bang iligtas siya? Ma, ano ang ibig mong sabihin? Alam kong may malubha siyang sakit. Walang nakitang magaling na doktor. Pero ako ang makakaligtas sa kanya. Niloloko mo ba ako? Alam mo ba, di nagamot ng doktor sa unang antas na ospital ang nanay ko? Sabi mo, kaya mo siyang pagalingin? Nagsinungaling ka talaga? Mangahas ka pang magsinungaling? Kung di ko siya pagalingin, pakawalan mo na lang ako. Anong mawawala sa'yo? Sino bang nag-akalang susundan mo ako sa bahay? Gagawan mo ako ng masama. Kung talagang ganon iniisip mo, gagawin ko na nga para sa'yo. Dianlong Dian Shui, Gago, anong ginagawa mo? di mo ba sinabi? Gagawan kita ng mas masahol, kaya gagawin ko na at... Walang hiya ka. Huwag mo akong hawakan. Ikaw, pakawalan mo ako. Kung hindi papatayin kita. Ikaw. Gago, wag mo akong galawin. Nakikiusap ako. May gusto akong tao. Di pa ako nagkakagusto. Dahil di ka pa nagmahal, simulan na natin ngayon. Anak ka ng puta, karapat dapat ka ba sa kapatid ko sa ginawa mo? Bayaw kita. Kapatid mo yan. Ako ang magiging kalasag mo. Pinagtanggol mo ako dahil sa utos ng kapatid ko? Ganito ba ang pagtanggol mo? Nais kong patunayan sa'yo, kapag nais kitang dayain, di mo mapipigilan. Pakakasalan mo ko ng kusa. Lumayo ka sa akin. Gago ka. Wala kang sinabi sa kapatid mong mabait. Siya ay mahinahon at may mabuting asal. Maunawain. Tingnan mo kung saan ka napulot ng ugali mo. Tigil ang sermon mo dito. Di ako matitisod sa PUA mo.
Gusto mong tumingin sa salamin? Tanging Tianjiao Dragon King ang nasa puso ko. Di kita pakakasalan. Kung ako ang minamahal mo, Tianjiao Dragon King. Mabuti pang mamatay ka na. Sinabi kong tumingin ka sa salamin. Di ka kumuha ng larawan. Di mo karapat dapat maging alalay ni Tianjiao Dragon King. Yuyan, ano ang sinabi mo? Nahanap mo na ang Tianjiao Dragon. Sige, pupunta na ako. Agad-agad. Pasensya na. Nahanap mo ang Tianjiao Dragon King. Oh, sa wakas, ang lalaking kumontrol sa buong puso kong babae. Walang makakahanap niyan. Nagsisinungaling ang Tianjiao Dragon King sa'yo. Nagsisinungaling ang pinakamatalik kong kaibigan. Natatakot ka ba't nahanap ko ang Tianjiao Dragon King? Mabubuking ang panloloko mo, kaya hindi ka masaya. Ayaw ko. Alam mo ba, ilang magagandang babae na ang nagmakaawa pakasalan ako. Wala akong gana tumingin ng 2 beses. Ano daw? Maraming magaganda ang nagmamakaawa sa'yo. Nung tiningnan mo ang salamin kanina, hindi mo nakita ang itsura mo? Sino ang pinaglalaruan mo para maging ganyan ka kaastig? Hindi yata ang bulag kong kapatid. Tumahimik ka. Gago ka, paano mo ako nasaktan? Ang kapatid mo ang pinakamabait na babae sa mundo. Hanggang sa huling hininga niya, naaalala pa rin kita. Pwede siyang pagkamalan ng iba, pero hindi ikaw. Tama na. Huwag kang magpanggap na mabuti. Pinatay mo muna ang kapatid ko. Tapos nagsinungaling ka pa sa ngalan niya. Alam mo bang lumaki ako? Hindi ako sinaktan ng magulang ko. Paano mo ko nasaktan? Umalis ka na. Ayaw na kitang makita ulit. Kung hindi lang sa payo ng kapatid mo, wala akong pakialam sa'yo. Dalhin mo ako para makita sino yung Tianjiao Dragon King na hinahanap-hanap. Bitawan mo ako. Bastos ka, kung mahawakan mo pa ako ulit, idudulog kita sa korte para sa panggagahasa. Sa palagay mo ba'y hindi ako kapantay ni Tianjiao Lewang? Naiiba ako kay wala pang nakatalo sa akin sa buong buhay ko. Gusto kong makakita ng lalaking makakapigil sa akin sa mundong ito. Isa talaga siyang siraulo. Tulad ng sabi nila, hindi kayang labanan ng mabuti ang baliw. Dalhin natin siya sa Tianjiao Dragon King. Diyan niya makikita kung paano siya mapapatay ng Dragon King. Sige, kung handa kang mapahiya. Sige, subukan mo. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na hari ng mga lalaki. Wala kang kwentang kumpara sa uod. Ganda ng pag-ensayo mo, ma'am. Gusto mo bang mag-ensayo sa kuya ko? Malupit kapatid ko. Astig pala yan, ha? Huwag kang mahiya. Di naman nakakain ng kuya. Sa totoo lang, gusto kitang samahan sa paghihirap ng pag-ibig. Yan, ginaw ka na naman. Ayun ka pala, eto na naman. Ay naku! Huwag niyong pansinin ang gagong yan. Sabi mo nandito ang Tianjiao Dragon King. Nasaan na siya? Huwag kang mabahala, paparating na siya. Ah, talaga? Ang Dragon King mismo ang darating? Ang tunay na Dragon King ang dumating ng personal. Siyempre, nag-alok ako ng gantimpalang 10 bilyon para hanapin siya sa Dragon City at ikaw ay isang magandang babae. Tiyak na pagbibigyan niya ito. Magaling. Ayon sa alamat, ang Dragon King ay malamig at walang kapantay. Hindi ko inasahang ganito siya kaabot. Ikaw ang may $1 billion na gantimpala. Naghahanap ng anak na babae ng Shen family ng Dragon King. Sino ka? Anong kinalaman mo dito? Ako ang boyfriend ng matalik mong kaibigan. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Wala akong kinalaman sa'yo. Uy, hahabulin na kita mula ngayon. May connection tayo. Anong panaginip mo? Akala mo may gusto ako sa tulad mo? Tinawag mo akong lalaking Pushin. Alam mo ba kung sino ako? Buisit, ang kapal mong manapok. Madaling saktan ka kapag masama ang mood ko. Hindi nakakagulat na patayin ka. Kasuklam-suklam. Ako ang batang Panginoon ng Wang family. Ngayon, binigyan pa kita ng iyong buto para kainin. Daga Erha. Binuwag ni Kuya Wang ang kanyang mga kamay at paa. Bumalik ka sa pagluluto ng sopas. Opo. Aray. Imposible, Bingning, ang lakas mong mambola. Hindi, sobrang simp ni Bingning. Anong ibig sabihin ng malakas? Kaunting lakas lang naman. Anong nakakamangha? Kaya niyang ipaglaban ang bansa, tulad ng Haring Dragon. Pinsala sa mga tao. Respetado ka ba sa labas? Haring Dragon, parang buwang maliwanag sa langit na malayo. Sa halip ay ramdam ko, abot kamay ang kanyang pagkalalaki. Yuyan, pwede bang tigilan ang pagsimp? Nakakahiya naman. Bibigyan kita ng 5 segundo. Lumabas ka na rito. Aalis na ako. Diyos ko, ang pogi niyang tignan. Pakiramdam ko'y ligtas ako sa kanya. Nagpasalamat yung gwapo. Dapat pinatay na mga yun. Walang anuman. Isang tulong lang.
Ang bait mo talaga. Ano kaya kung mag-WeChat tayo? Anong ginagawa mo? Ano ba? Silang nagligtas sa akin. I-add mo ako sa WeChat. Iilibre kita mamaya. Hindi na. Hindi ako nag-a-add ng di ko kakilala. Stranger? Bakit naman stranger? Kaibigan ka ba ni Bingning? Iniligtas mo ang buhay ko? Si Bingning? Tara na. Huwag mo nang balaking makilala siya. Bayaw ko siya. Bayaw, yung lalaking tumakas sa kapatid mo. At pumatay sa kapatid ko. Sino ang pumatay sa kapatid mo? Sino ang pumatay sa kapatid mong babae? Ikaw ang Dragon King. Paano mo ako nakilala? Siyempre, ginawa niya. Kwarto ni Bingning. Nasa lahat ng dako ang larawan mo. Ah, yan ang sinabi mo nung nakaraan. Mga tapat kong tagahanga. Miss Shen. Oh, siya nga yun. Siya ang pinakamagandang babae sa Dragon City. Wala siyang pakialam sa lahat ng lalaki. Pero ikaw lang ang pinapahalagahan ko, Dragon King. Oh, pero ang daming babaeng nahuhumaling sa akin. Nurse Doktor Modelong Artista, manunulat na makata at mayamang anak mayaman. Bihira ko itong makita. Nandyan ka ba? Wala, may nakikinig lang na mayabang. Laging masama ang pakiramdam. Paano mo nilaog hamakin ang Dragon King? Maniwala ka o hindi, sasampalin kita. Talaga, walang anuman. Halika't sampalin mo ako. Dragon King, utos mo. Wala akong choice kundi linisin na tong baliw. Dalawang magagandang babae. Itong walang alam sa batas ay kaibigan mo. Dragon King, kaibigan namin siya. Pakiusap, kumalma ka. Anong ginagawa ni Yuyan? May mga taong walang hiya. Bakit mo siya tinutulungan? Ay si Bingning. Tumulong lang siya sa amin laban sa masama. Tigilang pag-aapoy sa away. Dragon King, yun, pwede mo bang patawarin siya dahil sa akin? Bibigyan ko ng mukha ang magandang babaeng to. Pero ang malaking kasalanang to ay di mapapatawad. Buhay na kasalanan. Papaluhurin ko siya at magmakaawa sa akin ngayon. Sampalin mo ang sarili mo. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Naririnig mo ba ako? Pinaluhod ka ng Dragon King para humingi ng tawad. Naririnig mo ba ako, bata? Iniling ni Lord Dragon King na lumuhod ka at humingi ng tawad. Ano raw? Lord Dragon King, pinato niya ako. Wisit, kung sinaktan ka, gantihan mo. Tingnan mo ginagawa ko, simula na. Hinahanap mo ang kamatayan, bata, wag mo kong sisihin. Bakal nabutot ko ng agila. Mabuting lalaki. Nababaliw ka ba? Pinatulan mo pa ang mga gwardiya ni Lord Dragon King? Kailan ka matututo? Napakadakila ng Dragon King. Kahit mga bantay niya ay prinsipe. Ba't ang duwag mo? Anong ibig mong sabihin? Halatang halata naman. Ito ba? Hindi naman totoong Tianjiao Dragon King ito. Peke ito. Ano? Mga panlin lang. Pikiraw ako, bata. Ayaw kitang patayin noon. Pero pinipilit mo, wag mo kong sisihin kung magpakalupit. Madadalhan kita ng mga tauhan. Pagmasdan mong mabuti ang teleponong mula sa 9-star God of War. Patay ka na. Mabuhay po, Dragon King. Ako si Zhou Jiang, Diyos ng Digmaan sa Longcheng. Narinig kong pumunta ka sa Dragon City. Tara, maglibot-libot tayo. Anong problema? Bihirang pagbisita ang Panginoong Dragon King. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon upang matawag ko ang mga sikat sa Dragon City para sa malaking pagtanggap. Hindi kailangan ng seremonya, ngunit may tao pala kayong nangahas lapastanganin ako. Ipadala ang War Department, patayin nila. Ano? May nangahas bastusin ang Dragon King? Magpapadala ako ng mga kawal kaagad. Isumbong siya, bilisan niyo, at baka sumiklab ang aking gali. Hindi kakayanin ng mundo ang aking puot. Ikoy, patay ka na. Ang galing talaga ng Panginoong Dragon King. Kahit ang Diyos ng Digmaan ay kanyang matatawag. Siyempre naman, kapag nag-uutos ako, susunod sila. Karangalan ng kanilang mga ninuno yon. Di ka na makakapagmayabang ngayon, di ba? Nararapat. Malalaman mo kung sino ang karapat-dapat. Oo, malapit ko nang malaman. Pagdating ng Diyos ng Digmaan mamaya, hintay ka na lang na dalhin sa krematoryo. Sige na, alam kong may kakayahan ka. Pero hindi mo pa rin makakalaban ang Dragon King. Mag-sorry ka na agad at humingi ng paraan. Ang taong makapagpapasuko sa akin sa mundo ay hindi pa siguro ipinanganak. Ano ba siya? Ang yabang talaga. Walang katapusang kamatayan, Panginoong Dragon King. Bilisan niyo at siya'y inyong puksain. Oo, namamatay na ako. Huwag kayong tumayo dyan. Linisan niyo ako. Ano? Sige, babalik ako agad. Panginoong Dragon King, pwede mo ba akong tulungan? Anong ginagawa mo? May malalang sakit ang nanay ko. Tumawag lang mula sa amin. Napaalam na ang malubhang sakit. Alam kong kayang gumawa ng himala. Maaari mo bang iligtas ang nanay ko? Narinig kong humahanga ka sa akin. Gusto mo akong pakasalan, di ba? Kaya ang nanay mo ay biyenan ko. Dapat iniligtas ko siya. Talaga? Hindi lang ililigtas ang nanay ko?
Patutulan mo pang pakasalan ako. Siyempre totoo, yan. Ako ang palalong Dragon King. Isang salita ko ay sapat. Babalik tayo ngayon para iligtas ang nanay mo. Pagkatapos pakakasalan na kita. Salamat, Panginoong Dragon King. Para saan ang pasasalamat? Impostor siya. Tumahimik ka. Kung wala kang kakayahan, kalimutan mo na. Nagseselos at naninira ng iba. Di ko maisip kung paano mo nagawa. Igo ka talaga. Anong kalokohan ang sinasabi mo sa kanya? Hayaan ang siyam na bituing Diyos ng digmaan sa ganitong tao. Tara na. Huwag nang patagalin ang pagligtas sa nanay mo. Mamatay ka na dito, Panginoong Dragon King. Ayan na. Maghintay kang mamatay. Bata, nakasama ko ang babae mo sa silid tulugan, Panginoong Dragon King. Nandyan na naman siya. Lipingan, ano ang gusto mo? Ano ba ang gusto mo? Naku, hindi mo nga alam. Walang hiya. Manyakis. Lipingan, sabihin ko sa'yo, hindi tayo karapat-dapat. Kahit sa susunod na buhay, hindi ko gagawin yon. Isang basurang lalaki ka lang sa paningin ko. Akala mo kung sino ka na? Babaeng 1,000 beses na mas matalino sa'yo? Lumuhod at nagmakaawa para pakasalan ako, hindi ako naantig. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Kung hindi lang dahil sa kapatid mo, wala akong pakialam sa'yo. Kapatid ko? Ang kapal ng mukha mong banggitin siya. Ang kapatid ko ay dakilang anak ng Angkan Shen na dinaya ako ng iyong mga salita. Iwan ang lahat para lang sumama sa'yo. Ano ang nangyari? Inilagay niya sa peligro ang buhay at naglakas loob na harapin ang pamilya para habulin ang kapatid niya. Alam kong may mga taong walang hiya pero di ko inakalang ganito kalala. Ikaw ay kalungkutan ng mga lalaki. Ikaw ay pighati ng sangkatauhan. Kung ganoon ang palagay mo, edi sundan mo ako? Naniniwala ka bang siya ang Dragon King? O ako ay basura? Gusto mo talagang mapahiya, no? Sakto, nandito ngayon ang pamilya ko. Basta wag kang matakot sa kahihiyan. Hanapin ka para lokohin ang kapatid ko. Edi halika na. Ipag, awag masyadong mag-alala. Pinatawag ko na si Dr. Zhao mula Yuncheng. Ang galing ni Dr. Zhao sa pagpapagaling. Yak, nagagaling ka. Pangalawang tiyuhin niya. Lahat ng espesyalista sa ospital ko ay kumonsulta. Imposible. Huwag kang mag-alala. Sana tulungan mo si Bingning kapag wala na ako. Tulungan siyang pamahalaan ang grupo. Ipag, nakikita mo ba ang mga sinasabi mo? Kung mawawala ka, ano pang saysay ng pag-iral ko? Ano ang ibig mong sabihin? Tita, di mo ba nakikita may gusto sa'yo ang tatay ko? O, Hipag, matagal na kitang gusto. Pangako mong pakakasalan mo ako. O, ipangako mo lang na pakakasalan mo ako. Tito, ano bang ginagawa mo? Manugang, ang sinasabi ko ay totoo. Mula nang iwan ako ng asawa ko, ang puso ko laging nag-iisip sa'yo nung buhay pa si Kuya. Lihim kong iniisip yon gabi-gabi. Ngayong wala na si Kuya. Parang itinadhana ito ng Diyos. Ngayong may malubha kang sakit. Kailangan mo ng mag-aalaga, kaya ipangako mo na lang. Hindi pwede. Talagang hindi. Ano ang problema doon? Patay na asawa mo. Patay na asawa ko. Bagay tayo. Anong pinagsasabi mo? Karapat dapat ka ba kay kuya? Para sa'yo, kahit labag sa tama. At wala na nga si Kuya, patay na siya. Sasakupin ka pa rin. May hustisya ba? Hindi patas sa akin at Huwag mo nang banggitin si Tito. Umalis ka, hindi ko kailangan ng alaga. Q Siyang, samahan mo siya. Ginoong Shen, pakiusap. anong pakiusap? Mabigat ba? Katulong ka lang. Karapat dapat kang palayasin ako. Lumayas ka o papatayin kita. Tito niya, anong ginagawa mo? Manugang, ikaw ay... Tatay, ate, nandito kayo? Kamusta na ang manugang? Nagdugo lang ako kanina. Nakita na ng tauhan si Dr. Zhao. Puntahan nyo na para gamutin siya. Sige, ayos lang. Tatay, tigilan mo yan. Papuntahin mo na yung tarantado. Papuntahin mo na yung tarantado. Bakit ganon? Ayaw sumunod noon. Gusto raw akong pakasalan. Ang lakas ng kanyang paghihimagsik, sabi niyang pakakasalan niya ako. Gusto niyang pakasalan ka. Ito. At maganda yon. Pag alis ng amo, ikaw na lang ang matitira as bubuhayin ang malaking kumpanya. Pagod ka na ba? Kailangan mong humanap ng katulong. Hindi. May Bingning naman na aalalaga sa akin. Bata pa si Bingning. Hindi ko nga maalagaan ang sarili ko. Paano pa kita aalagaan? Oh, Nay... Lolo. Tiyuhin. Kumusta ka na, Bingning? Nanghihina na si Mama. Anong gagawin mo sa hinaharap? Huwag mong sabihin yan, maghanap ako ng tutulong sa'yo. Sigurado akong gagaling ka. maghanap ka ng magliligtas sa ina mo. Bibiro ka ba? Sakit ng ina mo. Kahit mga dalubhasa sa unang antas na ospital, walang magawa. Kailangan mo pa ng magliligtas sa'yo? Anong silbi ng doktor sa unang antas ng ospital?
Tumawag na ako, pero ang Tianzhao Dragon King, Ano raw, Panginoong Dragon King? Anong Dragon King? ito ang alamat. Ang walang kaparis na Tianzhao Dragon King. Ano, sabi mo siya ang Tianzhao Dragon King ng Dragon King Palace. Oo. Nakita ko na ang larawan ni Panginoong Tianzhao Dragon King, ganyan talaga itsura niya. Pagbati ng Shen family ng Dragon City sa Panginoong Dragon King. Pagbati kay Panginoong Tianzhao Dragon King. Simula ngayon, tayo'y magiging pamilya. Walang anuman. Ahaha, sabi mo magiging pamilya tayo balang araw. Dragon King, anong ibig mong sabihin? Lolo, nangako ang Dragon King na gagamutin ng nanay ko. Pakasalan mo na ako. Gusto ka raw pakasalan ng Dragon King. Oo nga. Ayos? Aha. Kung pagpapalain ang angkan natin ng Dragon King, siguradong lalaki tayo. Tiyak na magiging pinakamakapangyarihan tayo sa Longcheng. Dragon King, bilisan mo. Iligtas mo ang nanay ko. Hinay-hinay lang. Tinawagan ko na ang doktor sa pagpunta dito. Dr. King, yung doktor bang parang salamangkero? Siya ba ang tanyag na doktor ng Kangzhou na kasing galing ni Huato? Siyempre siya lang. Kung makakarating lang ang doktor, mabubuhay na naman siya. Pero mahirap hanapin ang doktor na ito. Karaniwang tao lang mahirap makahana. Eh ako pa? Dragon King ako. Hahaha. Ang yabang mo pa rin ha. Paano ka tatakas? Hanggang sa huli, matigas ka pa rin. Padala na sa'yo ang hukbo ng Diyos ng Digmaan. Ang kapal mo magsinungaling dito. Bingning, sino ba yan? Pangahas ka, hinamak mo ang Dragon King. Lolo, siya ang nagkidnap sa kapatid ko. Ano? Siya ang hampas lupang nagkidnap sa anak mo. Ano ka? Siya ba? Nasaan ang anak ko? Saan mo dinala ang anak ko? Nanay, huwag mo nang itanong patay na siya. Patay na siya. Ano? Ano? Patay na ba ang kapatid mo? Pinatay niya ito. Kawawang anak ko. Sinabi na ng nanay, hindi ka nakinig, sumama ka pa sa kanya. Mamamatay tao ka. Pinatay mo ang anak ko. Anong ginagawa mo dito? Nanay, gusto daw niyang pakasalan ako. Ano? Ipapakasal ka niya? Ganyan ka na ba kawalang hiya? Hindi ko matanggap ang kapalmoks mo. Ako, nakipag-away ako sa inyo. Tita, huwag po kayong magalit. Hindi ito ang iniisip ninyo. Hindi ito ang akala ko. Ganyan talaga. Putang ina mo, bitawan mo ako. Nandidilat ka na. Magpahinga muna kayo. Putang ina mo, huminga ka man lang, hinawakan mo nanay ko. Papatayin kita. Hoy! Anong karapatan mong yakapin ang babae ko? Gago ka, bitawan mo ako. Panginoong Dragon King, ginahasa niya ako. Linusubin niyo. Wala kang pasensya. Mga kapatid, patayin niyo to. Panginoong Dragon King, hindi natin siya kaya. Tol, patay ka na. Dragon Lord, gago ka. Ginahasa niya ako. Linisin niyo to. Hinawakan mo babae ko? Gusto mo nang mamatay. Tawagan si Zhao Jiang ngayon din. Tanungin mo bakit hindi pa siya dumarating. Kinikilos mo babae ko? Mamamatay ka ngayon? Hindi mo alam, medyo baliw ako. Hindi ako takot sa mga banta. Kung ganun ang sinasabi mo, hahawakan ko ulit para sa'yo. Hinahalikan mo siya? Lumaban ako kasama mo. Dragon Lord. Pakawalan mo ako. Gago ka, pinahasa mo ako. Tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Walang hiya ka? Nangahas kang gumawa nito sa akin. Tatawag ako ng pulis para hulihin ka? Inay, Hindi ko na kaya. huwag kang mabahala. Humiga muna. Mahal na Dragon King, iligtas mo ang aking ina. Tumawag ng doktor. Tanungin mo siya kung nasaan. Pumunta ka, huwag magmadali. Nandito na ang matanda, dumating na ang doktor. Naligtas ang biyenan ko, dumating na ang doktor. Ikaw ay isang nabubuhay na patay, medikal na hari ng Kangzhou. Maliban sa medikal na hari ng Kangzhou, sino pa ang maglalakas loob magtawag na doktor? Medikal na hari Li Shizhen ng Kangzhou, sumasamba sa Dragon King. Walang galang na doktor, iligtas ang biyenan ko. Opo. Bata,
Aalagaan kita paggising ng biyenan ko. Peke ka, hindi ko alam saan nanggagaling ang tiwala mo. Mag-artista ka na lang sa pelikula, sa galing mong umarte. Makakakuha ka ng pinakamahusay na aktor. Uubusin muna kita sa kabalewan. Maghintay ng Diyos ng digmaan at mga kawal. Mamamatay kang pangit. Dumating na ang mandirigmang Zhao. Siguraduhin barilin siya agad. Bugbugin siya hanggang malaspag. Magbalita sa Dragon King, natanggap ni Zhao Jianshen ang utos. Nagmamadaling pumunta dito ang mga kawal. Yulat sa Dragon King, natanggap ni Zhao Jianshen ang utos. Dumating na ang mga kawal. Mabuti, napakabuti. Hoy, halos libingan ka na. Paunahin mong gamutin ng doktor mo. Mayabang ka pa. Panginoong Doktor, kumusta si nanay? Pagbabara ng meridian, gulo sa puso. Umpisa ito ng cerebral palsy. Madalas himatayin kapag may sakit. Minsan nagsusuka ng dugo. Opo po, Doktor. Ang galing ninyo. Maliligtas ba si nanay? O syempre, merong banal na karayom ang matanda. Manggigilalas mga Diyos at multo. Makukuha pa sa kamay ni Yama. Ayos? Panginoong Doktor, iligtas niyo po si nanay? Sige, At iba pa. Lipingan? Anong ginagawa mo? Hindi cerebral palsy sakit niya. Hindi dapat gamitan ng karayom. Sayang lang buhay niya. kasuklam-suklam. Ano ka ba? Dapat pang punahin ang kagalingan ng matandang doktor. Di mo paniniwalaan kung sino ako. Mas magaling ako sa'yo. Tama. Magpakumbaba ka. Hindi labis sabihing ako ang pinakamagaling. Ano daw, mas magaling ka sa akin. Ako ang nangunguna sa mundo. Sige na, sige na. Patay na ako. Tara na. Huwag po, Dr. King. Sirain ang utak niyan. Huwag mo pansinin. Panginoong Doktor, iligtas niyo po si nanay. Papatayin niya ang nanay mo. Tumahimik ka? Ano pakialam mo? Panginoong Doktor, nakikiusap ako. Iligtas niyo po si nanay. Doktor, iligtas niyo ang biyenan ko. Tuntukin niyo yung batang yan. Yamang nagsalita na ang Dragon King. Liligtas muna ako ng tao. Yamang nagsalita na ang hari ng mga dragon. Ililigtas ko muna ang mga tao. Hinihingi lang ni nanay ang isang buhay. Tumigil ka? Ang gamot ay mapait. Ang tapat na payo. Panagutan mo ang mga bunga. Bata, kahit nagsilos ka, hindi ganun kabulag. Gumaling si Mrs. Shen sa kagalingan ng matandang doktor. Mukhang humuhupa na. Sa medisina, may nakakatakot na salita. Tinatawag na flashback. Ano? Flashback ang tawag mo? Hala? Nanay? Anong nangyayari? Doktor, ano ang nangyari kay nanay? Tingnan ko nga. Hoy! Anong nangyari dito? Ano ang problema? Doktor, ano ang sakit ni nanay? Malinaw na maayos ang enerhiya at dugo, bakit biglang nasaktan ang 5 lamang loob? Maling diagnosis. Maling lunas. Nagdulot ng pagbaligtad ng sakit. Nagtatanong ka pa kung paano. Saan mo natutunan ang medisinang ito? Napakawalang kwenta. Bata, ano ba ang katayuan mo? Hindi mo kayang husgahan ang doktor. Tigilang ang away? Doktor, iligtas niyo po si nanay? Miss Shen, huwag kayong matakot. Narito ang tunay na ekspertong doktor. Makagagamot sa inyong ina. Sino? Ang Haring Dragon, ang hari ng martial arts sa mundo, pinagsama ang mga henyo't maestro. Ang karamdamang ito'y kakaiba at di pangkaraniwan. Maaari kayang personal na asikasuhin ito ng Haring Dragon. Isang haring dragon ba mismo? Bukod sa pagiging bayani ng bansa, ihasang manggagamot pa siya? May karamdaman ang inyong hari nitong nakaraan. Napakamahal gamutin ang malubhang sakit. Kung hindi nyo kaya, ipapatawag ko na ang manggagamot. Huwag nang ipatawag. Narito na kami. Doktor ng medisina. Ayan na kayo. Nabalitaan kong dumating ang Haring Dragon sa Lungsod Dragon. Kung hindi ako dumalaw, di ba'y labag sa protokol? Siya ang ipinagmamalaki ng ating henerasyon. Ang pagdating ng Haring Dragon. Saang lupalop man tumungo ang Haring Dragon, doon ay sumasagana ang lahat. Naghihintay ako na makaharap ang Haring Dragon. Ito ang pinakamalaking karangalan ko. Tingnan ang Haring Dragon, huwag kayong mahiya. Tara na't bisitahin ang biyenan ko. Sundin ang utos. Kailangang maging praktikal. Kumusta ang Diyos ng medisina? Ang matanda ay nagpa-practice ng medisina ng ilang dekada. Bakit hindi nyo tignan ang problema? May dahilan ang bawat sakit sa mundo. Matukoy ang ugat ng sakit sa pagpapulso. Ginoong immortal na manggagamot, kumusta si nanay? Hoy, walang lunas na sakit. Wala nang pag-asa. Hindi pwede. Hindi pwede. Paano naging walang pag-asa? Kailangan may paraan. Diyos ng medisina. Engkantadang manggagamot. Doktor, nakikiusap ako. Iligtas niyo po si
Nakikiusap ako sa mga nakatatanda na iligtas ang ina ko. Walang saysay, yan, ni hindi namin malunasan ang sakit na ito. Talagang wala ng lunas yan. O, biyena ng hari ng dragon. Kahit maliit na pag-asa, susubukan namin, nakakalungkot. Kahabag-habag. Sayang at nakatawid ka, nasa tulay ng naihe. Wala ng pag-asa. Kalokohan yan. Ano po? Ang sabi ko kalokohan ang sinasabi mo. Hindi mo ba naiintindihan? Sino ka? Pangahas mong pinagdudahan ang kakayahan kong magpagaling. Doktor, wag mo nang pansinin yan. Baliw yan. Ako'y baliw. Mukhang ayaw mo talagang buhayin ang ina mo. Ano ang sinabi mo? Kaya mo siyang buhayin. Siyempre kaya ko basta may mailigtas. Ang mga Diyos ay sinasamba. Patuloy na paghihip. Kung kaya mo siyang iligtas, luluhod ako rito at tatawagin kang Panginoon. Sige, tulungan mo akong humanap ng halamang gamot. Sasali ako sa pustahan. Anong halamang gamot? Papagluuhudin mo siya at makiusap sa akin. Ano po, makikiusap ako. Tama. Gusto kitang turuan ng leksyon. Huwag kang magpaka-inosente. Magpapadala ka sa bitag ng sinungaling. Sino ang sinungaling? Ikaw ang sinungaling sa palagay ko. Una, pinatakbo mo ang kapatid ko. Pagkatapos namatay siya. Ngayon may lakas ka pang magparatang ng pagsisinungaling. Bakit hindi pa dumarating ang Panginoong Diyos ng digmaan? Talad ka rin mo't barilin. Huwag mag-alala. Dumarating na ako. Huwag kastang pag-alala. Ipaparating na ako. Harapin ang Diyos ng digmaan. Salubungin ang mandirigmang bathala, Panginoong Diyos ng digmaan. Ang pagbisita ninyo sa aming angkan, Shen, nagbigay dangal talaga sa aming angkan. Yamang nanawagan ng Dragon King. Kahit pa naghihibang ka, Diyos ng digmaang Zhaojiang, harapin si Tianjiao, Panginoong Dragon King. Amang oras ang dating mo, may hangal na nangahas lumaban sa akin. Nakagagalit talaga. Barilin ninyo pati mga tauhan nila. Paano nangahas may lumaban sa Dragon King? Naghahanap ba siya ng kamatayan? Sino? Sino? Siya nga. Ikaw pala ang lalaki, nagpagalit sa Dragon King. E ano? Babagsak ka ngayon sa Diyos ng digmaan. Aresto agaran sa batas. Tinatawag ka nilang Diyos ng digmaan. Ikaw ang Diyos ng digmaan. Kung naalala ko ng tama, 3 lang ang Diyos ng digmaan sa Dragon City. Jinghong, Bailuok yan daw. At walang Zhaojiang na nakalista. Impostor ka ba? Pangahas na mortal, nag-aalinlangan pa sa akin. May sagisag ang Diyos ng digmaan. May sagisag ka? Ilabas mo at patunayan. Alam mo pa pala ang sagisag ng Diyos ng digmaan, papanatilihing malinaw ang iyong kamatayan. Tingnan mo, sagisag ng kataas-taasang Diyos ng digmaan. Magandang hula para sa Kowloon War Order. Tunay kang impostor. Gumamit siya ng peking utos at nagpanggap na Diyos ng digmaan. Naghahanap ka ng kamatayan. Nababaliw ka na. Pangahas mong pinagbintangan ang Diyos ng digmaan. Si Raulo siya, wala kang alam. Imulat mo ang iyong mata. At ang mas masahol pa, nilinlang niya ang kapatid ko sa pamamagitan ng kasinungalingan at ipinapatay siya. Diyos ng digmaan, kayo ang magpasiya para sa amin. Parusahan ninyo siya? Shen Bingning, tama na. Anong ginagawa mo? Narito na ang Diyos ng digmaan at hari ng dragon. Ano pa ang gusto mo? Ilang beses ko nang sinabi, ang hari ng dragon na ito, peksing Diyos ng digmaan at sinungaling. Kung peke raw, peke nga. Saan ang ebidensya? Kung kaya mo, magpakita ka ng patunay. Sige, Anong ginagawa mo? kitang-kita peke ito. Binata, ano ang nagawa mo? Anong ginawa mo? Ang totoong labanan ng Kowloon ay gintong dalisay, hindi masisira. Kuskusin mo lang ng 2 beses, mababasag. Pangahas kang magsabing tunay ka. Haring Dragon, mandaraya ang batang to. Anong gagawin ko? Magsalita ka, kung mandaraya siya, dalhin ninyo siya sa tuktok ng bundok para bitayin, para maging babala, balikan ang bintit, hulihin siya. Pangahas kang maglaro ng baril sa harap ko gamit dayaan. Hindi ba astig yun? Ang tapang mo, mangahas pang agawin ang baril ng guwardiya. Kunin ang mga baril. Tingnan mo kung ano ito. Ang totoong baril ay bakal na puro, hindi masira. Ikaw, hindi ko alam kung saang iligal na paraan mo nakuha ito. Lakas ng loob mong mandaya. Oras ng ibunyag ang pagkukunwari mo. Sabihin mo sinong nag-utos na magpanggap kang Tianjiao Dragon. Sinong nagsabing magpanggap kang Tianjiao Dragon King? Hindi ako nagkunwari. Ako ang tunay na Dragon King. Tianjiao Dragon King? Anong klaseng wudang hero ang ganyang kahinaan? Siya nga. Kilala mo siya? Hindi. Basta-basta na lang niya akong inaasar. Hoy magandang dalagang nagiinom mag-isa. Anong pakialam mo? Mag-isa ka na lang.
Mainit ang ulo mo? Ha 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 ha. Gusto ko tong makulit. Hiya, akala mo ba may gusto sa'yo kuya mo, kaya ang yabang mo? Hindi ka ba tumingin sa salamin bago lumabas? Hindi ko alam kung gaano ako kapangit. Binigyan kita ng pagkakataon. Anong problema? Bitawan mo ako. Naku naman, bigyan mo ako. Anong ginagawa mo? Bumitaw ka. Tara na, Bingning. Babae, hindi ka takas sa aking palad. Ano, hindi pala siya ang Dragon King. Nakakahiya. Pangahas mong ginaya ang Dragon King? Tarantado ka. Pangahas mong ginaya ang Dragon King. Tingnan natin kung di kita mapatay. Subukan mong di kita patayin, sabi ko. Bakit ka nagpapanggap na Dragon King? Narinig kong bukod sa Dragon King, walang ibang lalaking may ganyang pagtingin. Parang nagpapanggap na Dragon King para makasiping ka. Tarantado ka talaga. Napakawalang hiya mo. Ngayon din kita papatayin. Aray, tigil na. Nagkamali ako. Teka muna, wag muna mag-away. Tanungin niyo muna yung mga doktor Diyos. Peke rin ba sila? Peke ba ito? Tanungin mo lang. Nagpapanggap ka ba? Sige, peke ito. Bakit ka nagpapanggap na Diyos ng digmaan? Si Wu Xiao ang gumagastos. Inimbita lang ako. Wu Xiao, binayaran ka niyang magpanggap na Diyos ng digmaan. May mga umaasar lang kasi sa kanya, nagpapanggap ako para takutin ang mga nanlalait. Nakakatakot ako sa mga tao. Ang kapal mo, ginawa mo pang hanap buhay ang pagpeke ng Diyos ng digmaan. Kahihiyan ito sa bayani. Mukhang di kita mapapatawad ngayon. Sige na. Huwag niyo akong paluin. Nagpapanggap din ako. Nagpapanggap rin ako. Mga peke rin ba kayo? Bakit niyo iniksyonan ang nanay ko? Sabi ko na, papatayin ng mga sinungaling na to ang nanay mo. Ikaw mismo di naniniwala. Ako pa ang baliw, sinungaling. Paano mo nalaman na peke sila? Oo nga. Paano mo nalaman? Dahil ako ang tunay na Dragon King. Ano? Ikaw pala ang tunay na Dragon King? Ikaw ba ang tunay na hari ng dragon? Oo, ako ang laging nasa alamat. Ang di may kukumparang henyong bihira sa mundo. Hari ng dragon ng henerasyong ito. Imposible. Imposible. Kitang-kita. Tinukot mo kapatid ko. Pinatay mo pa siya. Paano ka naging hari ng dragon? Oz, tama ka? Ngitunay na ni hari ng dragon ay may gintong maskaras. Katastaas ang utos ng dragon. Ipakita mo ito para makita naming lahat. Mga panlabas na bagay. Noong magretiro na ako, nanatili na ako sa palasyo ng dragon. Naging bahagi na ng nakaraan. Ayon sa'yo, hindi mo maaaring kunin ang mga ito. O, nang iwan ko ang palasyo ng dragon, Iwinagayway ko lang ang manggas ko. Wala akong nakuha kahit ulap. Kaya, tunay ka bang hari ng dragon? Pwede bang mag-isip si Yuyan? Paano siya maging tunay na hari ng dragon? Siya ang pumatay sa kapatid ko. Kung siya ang tunay na hari ng dragon, paano ako makatakas kasama kapatid ko? Wenwan, anak ko. Inay, anong problema mo? Inay, anong kinakabahala mo? Napanaginipan ko kapatid mo. Sabi niya, masama ang pagkamatay niya. Mamamatay tao ka. Ano pa ang masasabi mo? Sinungaling? Ano pa ang masasabi mo ngayon? Pwede bang maging totoo ang panaginip? At saka, malubha na ang sakit ng nanay mo. Hindi maayos ang kanyang pag-iisip. Hindi normal ang palaging bangungot. parang mahilig sa malalim na plano itong taong to. Magaling magpakana. Mas matalino siguro siya sa mga dayang kanina. Sinungaling, bakit nandito ka pa? Umalis ka na agad. Oo, bilisan mo nang umalis. Huwag mong kakalimutan, nung niloloko ka ng mga manlolokong iyon kanina, sino ang nagtapat sa iyo? 2 grupo ng sinungaling nag-aagawan. Pero isang sinungaling ang nanaig. Huwag kang umasang magpapasalamat ako kung may balak ka sa akin. Ang pasasalamat mo'y mura at basta na lang, akala mo may pakialam ako? Kung wala kang pakialam, bakit ka nandito pa? Bakit di ka magmadali? Tingnan mo ang mukha ng kapatid mo. Pagagalingin ko muna nanay mo bago umalis. Ano ang gusto mo? Uulitin ko na lang. Malapit nang mamatay ang nanay mo. Mamamatay siya kung di gamutin. Gusto mo bang pumatay sa kanya? Tingning malubha na talaga si inay. Subukan na natin kahit malabo ang pag-asa. Pagbigyan mo na. Paano kung may milagro? Paano kung may masamang plano siya? Baka lalo lang mapabilis ang kamatayan niya. Maniniwala ka pa sa sinungaling. Gusto mo rin bang mamatay? Paano mo malalaman kung di mo susubukan? Bingning, huwag kang mag-atubili. Pagkatiwalaan mo ng minsan. Sige, paniniwalaan kita ngayon. Kung gagaling ang nanay ko, tapos na ang lahat, kapag di gumaling, babayaran mo lahat. Kung hindi ito magagamot, walang duda babayaran kita. Nagbago na ang isip ko. Kung pagagalingin mo ang nanay mo, kailangan mong pakasalan ako. Sige, sinungaling, nahalata na ang totoong ugali mo. Ito ang sasabihin ko, ang totoong bayani na iniibig ko ay ang Dragon King. Hindi kita pakakasalan. Pagkatapos pagsisisihan mo ang pagpatay sa nanay mo, mabuhay ka ng habang buhay. Hindi na ako nasasanay sa'yo.
Ikaw, Nanay, Pingning. Hindi kaya ni Nanay, alagaan mo ang sarili mo sa hinaharap. nanay, huwag mong sabihin yan, mabubuti ka rin. Pinapangako ko sa'yo. Sa wakas, naligtas ka na. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo gagalingin ang nanay ko, hindi kita palalayasin. Huwag kang mabahala. Maraming tao sa mundo ang gustong mamatay ako. Pero sila pala ang nauunang mamatay. Lumabas ka muna. Dahil pagkatapos ng paggagamot mamaya, may mga larawan na hindi dapat makita. Di nakikitang eksena, anong ginagawa mo? Sabihin mo nga sa akin, siguro manyakis siya. Gusto niyang linlangin ang tiyahin niya. Ang ganitong mapanganib na manyakis, bakit hindi ka na lang lumabas? May ganitong klaseng tao sa mundo, palayasin niyo siya. Oh, lumayas ka na. Ang ingay-ingay. Anong gusto mo? Buksan mo ang pinto. Buksan mo. Anong ginagawa mo? Huwag kang makulit. Tia, huwag kang matakot. Narito lang ako para gamutin ka. Paghalingin ang sakit. Bakit nakasarado ang pinto? Kasi hihubarin ko na ang damit mo. Hindi sila dapat tumingin. Hindi sila pwedeng tumingin. Kaya mo ba? Doktor ako. Lahat ng pasyente ay walang bahid sa paningin ko. Wala akong masamang balak. Huwag kang lumapit. Parang gusto mo lang ako pagbintangan. Bitawan mo ako. Hindi kita kailangan. Bitiwan mo ako. Tia, bakit ganyan ang iniisip mo? 50 anyos ka na. 25 pa lang ako. Nilagyan ko ng piring ang sarili ko. Ngayon, maaasahan mo na ako. At kung talagang masama ako, wala rin kwenta ang pagsalungat mo. Diba? Susubukan kitang pagkatiwalaan. Ayan na. Kaya ngayon, hubarin mo na ang damit. Tapos humarap ka sa akin. May sasabihin ako sa'yo. Huwag kang magloko. O di ba't sisigaw ako? Sige na nga. May lason sa katawan mo. Lason ng 5 hakbang na ahas, alo ng alupihan at palaka, sumalakay sa pali, tiyan, at sentral na nerbiyos. Nagdulot ng lamig at lason sa buong katawan mo. Gagamitin ko na ang palad ng apoy na dragon. Itataboy ang lamig at lason sa katawan mo. Kapag malakas ang kapangyarihan, ang palad ay parang panghinang. Medyo masakit. Sana matiis mo. Hindi aabot ng isang stick ng insenso para mag-detox. Handa na tayo. Sige. Simula na. Utangina mo. Anong gagawin mo sa nanay ko? Buksan mo ang pinto. Sumunod ka sa akin. Utangina ito. Anong ginawa mo sa pinto? Bakit biglang parang bakal na plato ito? Sinabi ko na sa'yo, siya ay isang sinungaling na mas magaling manloko kaysa nauna, hindi mo pinaniwalaan. Utangina mo. Kung gagawa ka ng masama sa nanay ko, papatayin talaga kita. Ayos, sige, tigilan mo yan. Bilisan mo at tawagin ang pulis para basagin ang pinto. Hello, Special Services. May tao ritong nagkukulong ng babae para gumawa ng krimen. Dumating na kayo't arestuhin siya. Sige, pupunta na ako diyan. Bilisan niyo po. Hoy Dave, narito na ba ang Special Forces? May elite squad na malapit na nag-ooperasyon. Narito na sila. Mabuti, paparito na sila, sandali lang. Sinabihan ko silang barilin ang salaring ito. Ang apoy ang pumapatay sa lason? Tiis lang ng kaunti pa. Aroy, sino ang nagkukulong ng babae para sa krimen? Narito, nasa kwartong ito.
Mga kasama, iligtas niyo ang nanay ko. Nanay pala ni Mr. Shen ito. Matagal nang kakilala yan. Kasuklam-suklam. Sa liwanag ng araw. Paano may ganitong pusakal na magnanakaw? Gibain nyo ang pinto at sagipin ang mga tao. Ako ang bubuwag sa langit. Bakit ganon? May dalubhasa sa bahay gamit ang teknik ng paggamit ng kapangyarihan. May mga ekspertong sabay na babasag ng pinto, ilitin at hilahin. Nakakagalit, basagin ang pinto gamit ang bala. Bakit kaya sa gitna ng pagbaha ng bala, hindi pa rin nasira? Dapat mong iligtas ang nanay ko. Mr. Shen, huwag kayong mabahala. Kahit gaano kalakas ang krimen, kukunin namin. Tawagin ang Super Legion agad. Natanggap. Ale, ayos lang po ba kayo? Oo. Uy, wala na akong nararamdaman na sakit. Parang gumaan ang pakiramdam ko. Gumaling na ba talaga ang sakit ko? Dapat ayos na yan. Hanggang ngayon, wala pa akong napapatay na sakit. Subukan mong maglakad ng 2 hakbang. Mukhang ayos naman. Hindi lang basta ayos. Dahil na rin sa paglabas ng mga lason, mas bata at maganda ka na ngayon. Parang dalagita. Talaga ba? Kung hindi ka naniniwala, hipuin mo ang balat mo. Mas elastic at makinis na ba? Seryoso? Bumabawi ang kutis ko. Talaga? Pumapasigla ang balat ko? Pwede mo na sanang ipangako ang kasal natin kay Bingning. Ano? Gusto mo pakasalan si Bingning? No, hindi pwede. Tinukot mo ang panganay kong anak. Ipinapatay mo siya. Hindi pa kita pinagbabayad dito. Ngayon naman ang bunso kong ang gusto mong dukutin. Taos ka pa ba sa puso mo? Hindi ko pinatay si Tia Wenwan. Mga terorista ang pumatay sa kanya. Naghiganti na ako para sa kanya. Nag-aalala siya sa inyong magkapatid. Hayaan niyong ako ang magbantay sa inyo. Hindi mo ba sinabing mga terorista ang pumatay kay Wenwan? Paano kanya napapayag na protektahan kami? Tia, may espesyal akong paraan. Maaring kausapin siya ulit gamit ng ritual. Totoo? Tawagin mo nga agad siya. Hindi ngayon, kakatawag ko lang sa kanya kahapon. Mabigat sa lakas ang ritual. Kakagamot ko lang din sa inyo. Kailangan kong magpahinga ng 3 araw bago muling tumawag. Ngunit maniwala kayo sa akin, kung masama talaga ang loob ko, hindi ako mag-aaksaya ng lakas para iligtas kayo. Muli, kung may masama man akong plano, hindi nyo na ako mapipigilan. Sige. Bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa akin, maniniwala ulit ako sa'yo. Mabuting tiya. Maari po bang magbihis muna kayo? Tatanggalin ko na ang pantakip sa mata. Narito na po si Super Sir. Sino ang may barikada sa pinto? Nasa loob ang mga kriminal. May nakabalangkas na sagabal sa pintuan. Nanay? Anong ginagawa mo? Wala. Natakot ako. Siya ang salarin na nanakit sa babae, di ba? Oh, ako nga. Siya yun, hulihin niyo. Mamatay ka na! At iba pa? Nanay, anong nangyari? Hindi ako ginahasa ni Peace. Anong pinagaling niya sa akin? Pinagaling ka niya. Oh, kung hindi dahil sa kanya, makatayo pa kaya ako dito ngayon? Imposible yun. Sinungaling lang siyang magnanakaw. Paano nagagamot yun? Bingning, pero tingnan mo ito. Mukhang gumaling na si tita at mukhang mas bata pa ang itsura. Mamula-mulang mukha. Mukha ka ng dalagita. Oo, pinagaling niya ako. Bingning, tuparin mo na ang pangako mo sa kanya. Pakasalan mo siya. Pakakasalan ko siya? Hindi, nangako ka kung mapapagaling niya ako. Kakasalan mo ba siya, Nay? Sinabi ko yun ng padalos-dalos. Sumang-ayon ka rin noon? Manghuhuli ka pa ba ng mga tao kung hindi mo kami huhulihin? Aalis ka! Lahat ay hindi pagkakaunawaan. Walang kriminal dito. Bumalik ka na. Tawagan mi kami kapag naayos mo na, awag sayangin ang pondo ng bayan. Alis! Sige,
Tapos na to, Pingning. Kailan ang kasal ninyo? Hindi ako sang-ayon diyan. Hindi ako magpakasal sa taong pumatay sa kapatid kong babae. Tita, nalilito ka na ba sa edad? Hinaya nitong batang to si Ate Wenwan. Para magtanan, isusubo mo ulit si Bingning sa apoy. Yang laso ng tigre ay ayaw pa rin kainin. Ganyan mo tratuhin ang sarili mong anak? Edi sige, Pingning. Kung hindi mo ako pakakasalan, pakasalan mo itong kapatid ko. Kung ayaw talaga ni Pingning sa'yo, ako na lang ang pakakasalan ka. Bakit mo ako pinakasalan? Walang dahilan. Nung una kitang makita, para kang hindi ordinaryong tao. Alam kong may kakayahan ka, magaling sa labanan. Ang panggagamot mo ay kahanga-hanga. Ikaw ang lalaking pinakagusto kong pakasalan. Kung papayag ka, gusto ko talaga. Sayang at nangako ako sa kapatid ni Bingning na pakakasalan siya, alagaan siya. Huwag mong banggitin ang kapatid ko. Salamat, hindi ko kailangan ng pag-aalaga mo. Ang Tianjiao Dragon King lang ang lalaki sa puso ko. Huwag ka nang magkaroon ng mga pangarap na hindi makatotohanan. Tatanungin kita pagkalipas ng 3 araw. Kaya mo ba talagang tawagin si Wenwan para linawin ang iyong hinaing? Kaya, Maghanda ka na para sa kasal mo kay Bingning sa 3 araw. Hindi ako sang-ayon. Opo, tiya. Si Bingning ang pinakamagandang babae sa Dragon City. Ipinakasal mo siya sa sinungaling na ito. Isang sinungaling. Nangako ng kapayapaan si Bingning. Pakakasalan siya ni Bingning kapag nagpagaling siya sa akin. Kailan natuto ang pamilya Shen na sumira ng pangako? Huwag kang magdahilan. Ang integridad ay higit pa sa langit. Naniniwala ako sa kapayapaan. Ipag. Huwag nang magsalita pa. Ang pangalawang tiyo niya ay sarili kong pamilya. Handa ka nang uminom ng alak sa kasal nang hindi ito ibinibigay. Mabuting hipag. Sa iyo ang pagpili ng daan. Huwag mong pagsisihan ito. Bagamat ako ay babae, hindi ko pinagsisisihan ang aking mga ginawa. Umalis ka mag-isa. Sige. Sige, sa 3 araw ang kasal. Maghanda ka na. salamat tiya. Talagang iingatan kita. Hoy bunso, hintayin mo ako. Nanay, bakit mo ako pinapakasal sa sinungaling na yon? Dahil siya lang ang makakapagtanggol sa atin. Ano ang ibig sabihin niyan? Nang ako'y naghihingalo, nagpropesa sa akin ang tiyo mo. Anong tiyo ang nagpropesa sa'yo? Dahil pinakasalan niya ako, may nagmana ng Shen Group na itinatag ng tatay mo at ang sakit ko ay lumalason. Lahat ito kasalanan nila. Paano nila nagawa ito? Huwag mong maliitin ang kasamaan sa tao. Ngayon, nanay at anak na lang ang natira. Pero para bantayan ang malaking Shenshi, kailangan natin ng lalaki. Dinaya niya ang kapatid ko at pinatay siya, tapos na hindi ko siya mapapatawad. Kung sinaktan nga niya ang kapatid mo, babalik pa kaya siya at nangako siya sa akin. Sa 3 araw, tatawagin ko ang kapatid mo. Sabihin mo ang totoo. Kung hindi niya kaya, ako mismo ang papatay sa kanya sa kasal. Ipaghiganti mo ang kapatid mo. Pero huwag mong. Desisyon na ito. Bigyan mo ako ng 100 million. Hanapin ang pinakamalakas na bounty hunter. May mahalaga akong plano. Opo, President Leng. Ipapakasal niya ang anak sa probinsyanong lalaki. Ang resepsyon ay sa 3 araw. Ipapadala ko sa iyo ang lugar ng hotel. Makakapagpadala ka ulit. Tay, nangakong tutulong si President Leng. Ano raw sabi ni President Leng, Tay? Hoy pare, huwag kang aalis. Ano bang problema ko? Bakit mo kailangan kunin si Bing? Hoy bunso, huwag kang aalis. Bakit kailangan mong pakasalan si Bingning? Anong mali sa akin? Sabi ko huling habilin ng kapatid niya. Pero ang gusto niya ay ang Tianjiao Dragon King. Imposibleng magkagusto siya sa'yo. Ikaw ang pakakasalan mo, siguradong mamahalin kita. Huwag mong gawin to, magandang dilag. Hindi sapat ang pagmamahal. Tigil ang daldal, halikan mo ako. Nako, Itay. Di ba yan ang sinungaling at kabisigan ni Shen Bingning? Ito na ang masaya? Oy, magpanggap ka. 3 araw na lang kasal ka na, di ba? Kaya huwag mong sisihin ang pamangkin mo. May malaking regalo ako sa iyo. Ano na naman? Umalis ka. Sa 3 araw, pakakasalan ko si Shen Bingning. Tayong dalaway sawi sa mundong ito. Sige, dahil ayaw mong tumigil sa kahibangan, hindi na kita makikita. Maligayang pagdating sa Tianjiao Dragon. Pumangon ka. 3 taon kitang hindi nakita. Makikita kong malakas ka pa rin. Magaling o maganda ang turo ng hari ng mga dragon. Sige, wala nang kalokohan. Magpapakasal ako sa 3 araw. Maraming kumikilos sa ilalim. Ingatan mo ang kapayapaan ng buong Dragon City. Ang iba pang 3,000 Dark Dragon Guard ay laging handa. Tulungan mo akong bantayan sina Shen Baichuan at Shen Long. Ipunin ang ebidensya ng kanilang kasalanan. Opo, sige. Magkita tayo sa 3 araw.
mga minamahal na kaibigan at kamag-anak, mga kagalang-galang na panauhin, lahat ay malugod na inaanyayahan sa kasal ni na Jilly Ping-an at Bibi Shen Bingning. Bigyan natin ng masigabong palakpakan, malugod nating tanggapin ang mag-asawang ikakasal. Ang ganda. Tingnan ninyo ang mag-asawa. Talagang maganda at may angking talino. Lumapit po ang ikakasal na babae. Maging mayaman o mahirap. Maging malusog o may sakit. Payag ka bang pakasalan si Jilly Ping-an? Ayaw ko. Ayaw ko. Bakit Miss Shen Bingning? Hindi lang dahil galing siya sa hirap at hindi tama. Dinaya niya ang kapatid ko gamit ang matatamis na salita at pinabayaan siyang mamatay. Paano makakasal sa akin ang ganoong lalaki? Ano? Kinidnap ng groom ang kapatid ng bride at nagtanan. Tama ba ang narinig ko? Sinungaling ang groom. Bakit itutuloy ang kasal ngayon? Pingning. Nanay, patawarin mo ako. Di ko kayang isugal ang buhay kong kaligayahan sa isang sinungaling. Di ba't sinabi ko na hindi pa napatunayan ito? Ping-an, gamitin mo na ang mahika mo para tawagin ang anak ko. Sabihin mo ang totoo. 72 oras mula nung huling tawag. Mababawi pa ang aking pangunahing espiritu. May 30 minutos pa tayo. Tigilan mo yung panggagaya sa summoning spell. Sa tingin ko bulag ang kapatid ko. Nadaya ako sa'yo. Tumahimik ka. Ang lakas ng loob mong paluin ako? Pwede kong patawarin ang katigasan mo ng ulo. Pero di ko sasaktan ang kapatid mo. Hindi bulag ang kapatid mo. Ikaw ang bulag. Sobra ka na. Di pa tayo kasal. Violence sa pamilya ito. Huwag kayong magpakasal ngayon. Tama? Tigil. Tigil na. Huwag talian. Huwag talian. Huwag talian. Nakita mo ba? Pangit mong ugali ang nagalit sa lahat. Maliban kung luluhod ka at hihingi ng tawad ngayon din. Kung hindi, ipaglalaban ko ito hanggang dulo. Hayaang lumuhod ako at humingi ng tawad sa'yo. Alam mo bang walang makakatagal sa pagluhod ko? Kapag ako'y lumuhod, lahat ng gustong magpaluhod sa akin ay magiging abo. Ang yabang mo. Sige, subukan mong lumuhod. Kapitan Leng-Leng. Xiao, nandiyan ka pala. Siyempre, darating na ang kasal ng hipag ko. Lengpot yan, anong ginagawa mo rito? Nagbibingi-bingihan ka ba? Hinihingi ng pamilya Leng ang kamay ng anak ninyo. Okay lang kung ayaw ninyo. Pero pinaralisan ninyo ang anak ko. Wala ba kayong paliwanag na ibibigay? Ano, kami ang pumaralisa kay Leng Gongzi. Sino gumawa? Nanay siya po. Bakit niya binugbog si Leng Gongzi? Dahil sasaktan niya ako, tumutulong lang siya sa akin. Ganun pala ang nangyari. Hindi ba't karapat dapat siya? Ano daw? Ayaw ng anak kong pakasalan ng anak mo. Stalker ang anak mo. Karapat dapat siyang bugbugin. Anong problema? Mayaman ba o makapangyarihan ang pamilya Leng? Akala mo madadaig mo ang pamilya Shen? Ano na naman? Gusto mo ba maging kalaban ko? O gusto mong lipulin ko ang pamilya Shen? O gusto mo bang lipulin ko ang angkan mong Shen? Pangulong Leng, huwag kang magpadala sa galit. Pangulong Leng, kumalma ka muna. Hindi namin kayang makalaban ng Pangulong Leng. Mas mabuting hindi mo ako kaawayin. Maghanap ka ng solusyon. Kung talagang may hinanakit ang Pangulong Leng, ay may paraan. Sabihin mo, gagawin natin. Mas maayos na iyan. Makakapagpakalma sa akin. Ano ang solusyon? Dalawang simpleng kondisyon lang. Ano ang dalawang kondisyon, Pangulong Leng? Una, sino ang pumatay sa anak ko? Bigay mo sa akin ang salarin. Baliin ko ang kanyang mga lite. Talupan ko ng buhay. Patayin ng walang libing. Pwede pa. Ano ang pangalawang kondisyon? Pangalawa, gusto ng anak ko ang babaeng Shen. Ang lalaking ito, hindi makukuha ang minamahal. Maghihinayang siya. Tutuparin ko ang huling hiling ng anak ko. Ipakasal ang babaeng Shen sa anak ko. Payag kami dito. Hindi pwede. Hindi ako magpapakasal sa lumpong yan. Shen Bingning, gusto mo bang wasakin ang angkan namin? Huwag na tayong magkagulo. Wala namang masama. Ikakasal na ang anak ko ngayon. Hindi na pwede ang pakikipagkasundo. Hintayin nyo na lang ang pagkamatay ng mga Shen. Sisiraan mo ang aming angkan? Bibigyan kita ng sorpresa ngayon. Huwag. Utos ko sa Chamber of Commerce. Ilikwida ang mga shares ng Shen family sa 3 minuto. Putulin ang lahat ng negosyo ng mga Shen. Hala? Nako, manugang, magsumbong ka na agad. Hipag, mangako ka na agad. Huwag mo nang isipin yan. Babae ako. Nauunawaan ko ang tama sa mali. May paninindigan. Hindi ako susuko sa kasamaan hanggang kamatayan. Hintayin mo na lang ang pagbagsak ng angkan Shen. Parang nagpuputok ka ng hangin. Ano ang sinabi mo, binata? Sinasabi ko na kung payag ang Diyos na mawala, kailangan muna nitong umunlad. Mamamatay ka na. Haha, binata. Ikaw lang, ama. Siya yon, ako'y sinaktan ng batang to. Patayin mo siya, ipaghiganti mo ako. Huwag kang mag-alala, anak.
Narito ako ngayon upang ihanda. Tulungan kang mapangasawa ang minamahal kahit ayaw niyang talian ko siya at itali sa kwarto ninyong mag-asawa tungkol naman sa nanakit sa iyo. Babasagin ko ang mga binti niya, papaupuin ko siyang lumuhod at umamin. Tingnan mo ang sarili mo. Gusto kong sabihin ang pangalan ko. Mukhang may koneksyon ka pa. Sige nga, takutin mo ako. Wala akong espesyal na koneksyon. Nagtatag ako ng samahan 10 taon na ang nakalipas. Tinatawag nila itong Palasyo ng Dragon. Sa loob lamang ng 3 taon, nagtapon ako mula timog hanggang hilaga, mula silangan hanggang kanluran. Natatakot sa akin ang masasama. Nakaluhod ang demonyo sa harap ko. Iginagalang akong taguriang dangal ng henerasyon, Dragon King. Akala mo ba ayos ang reputasyon ko? Ano ang sinasabi mong Tianjiao Dragon King ka? Hindi ko pa rin naiintindihan. Sa mundong ito, sino pa ang maglalakas loob gumalaw sa anak ko? Kaya pala siraulo ka. Oh, siraulo ako. Makikita mo pa ang mas malalang kabaliwan. Hoy, ano ang sinabi mo? Ano po ang sinabi ninyo, inay? Ang stocks ng angkan nating Shen ay nabulok na. Lahat ng partner ay tumigil sa pakikipagtulungan. Luwang Yu, nakita mo ba ang kapangyarihan ko? Si Leng Potian, Pangulo ng Chamber of Commerce, gumamit ng pandaraya sa negosyo. Masama ba akong tao? Mga salbahe ang magaling gumamit ng daya. Walang ibang choice kundi sumuko. Ano pang kaya mong gawin? Tigil na sa pagsasalita. Hipag, dapat kang humingi ng tawad kay Pangulong Leng. Pakasal si Bingning. Kay Leng Xiao, isuko ang mamamatay tao. Mawawasak ang angkan nating Shen. Kahit mamatay ako, hindi papaya. Hindi ko isasakripisyo ang anak ko. Kailangan ding isakripisyo ang nakatulong sa atin. Itulak para maging kalasag. Hindi mangyayari yan. Tita, hindi mo pwedeng idamay kaming mga Shen. Magkakasama tayong mamatay. Ikaw, tama na yan. Ipag, itutulak mo ba kami sa impyerno? Gusto mo nung maging kaaway ng mga Shen. Tanungin mo ang buong angkan namin. Hindi ko kayang pangakuan yan. Tatay, dumating ka rin. Bumagsak na ang shares ng mga Shen. Nawala na ng negosyo. Kung hindi pa ko pumunta, mawawasak na ba talaga ang angkan natin? Hipag ang nagpupumilit protektahan ng mandaraya. Kaya tayo nasadlak sa gulo. Ay, mapapanatag po kayo, Pangulong Leng. Bibigyan ko kayo ng paliwanag. Sige, pagbibigyan pa kita. Sige. Gusto mong wasakin ang angkan namin? Sampalin mo. Gusto mo bang wasakin ang aming angkan ng Shen? Ikaw, pangahas mong sinaktan ang matandang ito. Asawa siya ng nanay ko. Sinong may lakas ng loob humawak sa kanya? Sino ang kalaban ko? Kasuklam-suklam, nakakagalit, matanda na ako. Pangahas mong gagawan ako nito. Hayop kang tao, paano ka naging manugang ng angkan namin? Sa buhay ko'y isinusumpa ko, hindi mo mapapangasawa ang anak ng Shen. Pawalang bisa ang kasalang ito. Kami mga Shen. Ano ang ibig mong sabihin? Laban, tutol, hindi sang-ayon. Dapat kanselahin o lubos na tutol kami. Kaya dahil dito, ang hipag ay hindi na dapat magmana sa kuya. Isuko mo. Kami ang magdedesisyon. Tama, ibalik ang mana ng kuya sa pamilya namin. Palayasin si Lu Hongyu. Itaboy siya sa angkan. Magandang plano. Nahayag na ang tunay mong layunin. Makipagsabuatan sa dayuhan. Akin ang ari-arian. Anong sabi mong pag-aari mo? Itinatag yan ng kuya namin. Sa pamilya namin talaga yan. Dayuhan ka. Hindi karapat-dapat. Ano daw? Dayuhan ako. Hindi ako karapat-dapat? Alam mo ba, nung pinakasalan ko ang kapatid mo, mayaman na ako. 30 taon nang lugmok ang angkan ninyo. Kasama kong itinayo ng kuya mo ang negosyo. Bagsakin ang Shen Group. Kahit 80% ng tagumpay ay sa akin. Kahit hindi ko ipagyabang. Ako ang tagapagmana ng huling habilin, makatarungan at legal. Sino sa inyo ang may karapatang magsalita? Wala kayong karapatan. Dahil kinampihan mo ang mandaraya at ni-raid ang Lengjia. Inipit mo ang pamilya namin, aalisin ka namin bilang tagapangulo. Katarantaduhan. Kalog mo. Anong lakas ng loob mong hampasin ako? Pinaalalahanan at binalaan na kita. Biyenan ko siya. Magsalita ka ng may galang. Kung magsatsat ka, bugbog ang abutin mo. Ako? President Leng, nakita mo rin ba? Walang pakundangan ang lalaking ito. Walang mod. Pakiusap kay President Leng na kumilos. Tulungan ninyo akong patayin siya. Dahil siya ang pumatid sa anak ko, walang duda na papaputukin. Binibigyan kita ng pagkakataon, lumuhod at baliin ang mga kamay at paa.
bibigyan kita ng pagtakas. Kung hindi, mag-uutos ako. Mabuti pang mamatay ka na, mawala ka. Magandang ideya. Subukan mong utusan sila. Sige, subukan natin. Nasaan ang 4 na hari ng demonyo? Baliin ninyo ngayon ang kamay at paa ng siraulo. Ihagis sa bundok para pakainin sa mga aso. Tama yan. 4 na hari ng demonyo. Patayin ninyo. Ilang taon na akong di pumatay ng masasama. Pinipilit ninyo ako. Hanggang na ngayon, nagyayabang pa. Mga hamak na manok at asoy nangahas lumabas para mapahiya. Kayong 3 sabay-sabay. Huwag magaksaya ng oras. Sige na, nag-iisa lang siya. Anong kinatatakutan yung 3? Paumanhin, Pangulong Leng. Ako po'y magbibitiw na sa tungkulin, aalis na kami. Ano ang sinasabi mo? Dati kang demonyong walang patawad sa pagpatay. Ngayon at di mo kayang talunin ang hampas lupang to. Mga halimaw lang pala kami, habang siya'y isang Diyos. Paalam, kayo pala yung mga basura. Matandang to, anong kaya mong gawin? Ano ngayon kung magaling kang lumaban? Hindi panahon ng paghahari sa labanan. Ukol ito sa koneksyon at kapangyarihan. Ah, may koneksyon ka pala at kapangyarihan. Siyempre, ang anak kong si Leng Qingxi, pinakamahusay na mandirigma ng Dragon King. Si Feng Juxing na Dragon General, tingnan mo ang buong mundo. Lakas niya ay takot pangalanan ng sinuman. Kaya pala ang yabang mo. Meron palang siyam na bituing Dragon General ng Dragon Palace. Sige, tawagin mo yung Dragon General mo. Patayin mo na. Tawagin mo na ang siyam bituin mong Dragon General at patayin ako. Ayaw ko sanang gamitin ang general na kasinlaki ng anak ko, pero ang yabang mo talaga. Kaya dan ipapapatay kita sa kanya ngayon din. Boss, may baliw na pumatid sa kapatid mo. Nagsalita pa ng kakatang papatayin daw ang apoy. Dali, puntahan mo na at ayusin mo. Sige, maghihintay ako dito. Bata, karapat dapat kang mabuhay. Nang dumating ang Tianjiao Dragon King sa Dragon City, dala niya ang 3,000 Dark Dragon Guard para bantayan ito. Halika na. Tingnan mo yung pagsulat mo ng salitang patay. Anong Dragon King ang paparito sa Dragon City? Totoo, dumating na ang Dragon King dito. Pwede kaya nating anyayahan ang Dragon King? Patayin ang magnanakaw na ito. Oo, dakilang bayani si Lord Dragon King, sinasisindakan ng kasamaan. Kung alam niyong ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa masama, dapat pinatay na natin agad. Hindi na kailangan ng Dragon King para dito sa magnanakap. Kaya nang siyang bituin kong Dragon General na anak ko siyang wasakin. Kayo talagang mga palaboy. Hintayin natin yung siyam bituin mong dragon. Tutuloy na ako sa gagawin ko. Tita, tuloy na natin ang kasal. Kalimutan na natin. Mag-ingat ka. Hindi ko alam ang lakas sa likod ng kanilang pamilya. Dragon Palace pala ang nasa likod. Nakakainis talaga. Magsitakas na kayo. Ano problema? Ako bahala. Bakit kayo aalis? Hindi ganun kadali. Pagdating ng anak ko, lahat kayo bababuying katayin. Maingay. Ang ingay mo, Totoy, Nang hampas ka pa, karapatan kitang paluin. Ang kapal ng batang to, hinampas ako. pagdating ng anak mo, tuloy-tuloy ang hampas ko. Maari nang ituloy ni tita ang kasal. Ting-an, gusto na talaga ng tita mo sa'yo, pero di mo alam ang kapangyarihan ng palasyo ng dragon. Mas makapangyarihan sila kay Gobernador Longteng. Si Sham na bituing dragon cult ay nakakatakot. Magtago ka na lamang. Kung totoo ang lakas ng Dragon Palace, sa tingin mo makakapagtago pa tayo? Parang ganun nga. Kaya tayo na lang magpakasal. Sige, ituloy na natin ang kasal. Bingning, halika na. Nanay, ayaw kong pakasal sa kanya. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi mo ba nakikita ang tulong ni Ping-an? Nagdududa ka pa rin sa kanya. Ang Tianjiao Dragon King lang ang mahal ko. Tumulong siya sa atin. Pwede ko siyang pasalamatan. Pero hindi ko siya pakakasalan. Bakit ang tatanga-tanga mo? Paulit-ulit na sinasabi sa'yo, ako ang Dragon King. Tama na. Nakatulong ka naman, pero hindi kita papayagang magpanggap bilang Dragon King. Habang ginagawa mo ito, lalo kitang ayaw. Ang yabang mo talaga. Alam mo ba kung gaano karami ang nagkakagusto sa akin? Nakiusap ang anak ng Longmen na pakasalan ako. Ikaw, wala akong nakikita. Tinutupad ko lang pangako sa kapatid mo. Pakakasalan kita para maprotektahan ka. Paulit-ulit mong sinasabi yung pangako. Di mo ba sinasabi na maaari mo siyang tawagin? Lumabas na ang katotohanan. Tatawagin mo ba siya? Sige, tatawagin ko siya para makita mo. Ipatawag kita para magkita. Dumating na si Binibining Yan Roxue, ang mayamang heiress ng Nancheng. Ang ganda ng babaeng may dowry. Bakit na parito ang anak ng pinakamayaman sa Nancheng? Opo,
Tay, anong ginagawa niya rito? Ang pinakamayamang babae sa Nancheng, si Yan Rokshu, ay kumakausap kay Jilly. Bakit ka nandito muli? Pagkatapos niyong tumanggi sa kasal nung nakaraan, sinabi ko na sa inyo, babalik ako. Walang silbi ang pagbalik mo. Jilly, nabalitaan kong nais niyong pakasalan ng isang babaeng tagalungsod dragon. Nagulat ako, pero mas lalo akong nagulat nang tanggihan kanya. Ako ang pinakamayamang dalaga sa Nancheng. Sa estado man o angkan, mas mataas ako ng ilang baitang sa kanya. Bakit siya ang pinili ninyo? Ito'y personal na usapin. Huwag mo nang pakialaman. Hindi ko tatanggapin yan. Handa kong ilaan ang buong yaman ng Yan family bilang dote. Lubos kong hinihiling na pakasalan niyo ako, Yan Rokshu. Humaharap para sa kasunduan. Ako ang karapat-dapat kay Jilly, hindi niya kayang pangakuan ka. Si Jilly ang tamang tao para sa akin. Hindi niya kayang pangakuan ka. Oh, sino ito? Nakasuot ng baluti, may pangkalahatang bituin sa dibdib. Mukhang malakas. Mukha siyang si Lu Fei Huang, henyong siyam na bituing diyosa ng digmaan sa Hilaga. Imposibleng yan, babaeng henyong siyam na bituing diyosa ng digmaan. Parang kinukutya ang lahat ng lalaki sa mundo. Bakit siya pupunta kay Liping An? Hindi siya nagkakamali. Matagal ko nang iniidolo ang diyosa ng digmaan. Marami akong poster niya. Pamilyar na pamilya. Hindi ko inaasahang makita ang diyosa ng digmaan. Ang ganda. Anong ginagawa niya rito? Para kay Liping An nga ba siya? Nakilala na ni Lu Fei Huang na diyosa ng digmaan sa Hilaga si Jilly. Handang pakasalan si Jilly, sasamahan sa hirap at ginhawa. Habang buhay, magtutulungan. Totoo pala, si Lu Fei Huang nga, hindi ka panipaniwala. Sana pumayag si Jilly. Hindi ko kayang mangako. Nagabi na akong hindi pwede. Bakit ka nagpupumilit? Ang mga katulad ni Jilly Jai, kung hindi kami mabubuhay at mamamatay ng magkasama. Ito na ang pinakamalaking pagsisisi ko. Gagawin ko ang lahat para mapangasawa. Sana pumayag si Jilly. Nangako ako sa yumaong asawa ko. Pinakasalan ko ang babaeng yon. Paano kita mapagbibigyan? Maaring to pa rin ni Jilly ang pangako. Pero sa pagkakaalam ko, bulag siya. Ilang beses niyang tinanggihan si Jilly. Hindi na ako karapat-dapat sa pagmamahal ni Jilly. Ano nung nangyayari? Nananaginip pa ako. Sino ba talaga siya? Sino siya? Sino siya? Bagay na di mo kayang abutin sa buhay. Mga taong laging nakatunganga lang. Imposibleng di ko maabot sa mundo na to. Dragon King lang ang kaya. Ano ba siya? Pwede ba siyang ikumpara sa Dragon King? Hindi siya kapantay ng Dragon King. Alam mo bang may gumawa sa Dragon King? Sino gumawa sa Dragon King? Ano ibig sabihin yan? Walang Dragon King sa mundong ito. Nang isilang si Mr. Lee, biglang nagkaroon ng Dragon King. Naging pinakamatingkad na alamat sa mundo. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin? Anong ibig mong sabihin siya ang Dragon King? Imposible. Kakatawag lang ng anak ko, paparating na ang Dragon King sa Dragon City. May 3,000 Dark Dragon Guards na nakaabang. Siya ay komandanteng walang hukbo. Paano mangyayari yon? Aray. Ganun ba? Liping An, akala mo gusto ko ang Dragon King? Kaya pala may mga artista kayong dala. Mukhang wala na talagang pag-asa. Pakiusap. Pakasalan mo ako, Mr. Lee. Ang ganda ng babae. Ang ganda talaga. Kahit mamatay ako pagkakita, okay lang. Anong patay? Mamatay? Sino papatay sa kin? Tay, tulungan mo ako. Gusto ko siya. Gusto ko... Kunlun scientist na si Bai Yuling. Batiin si Mr. Lee. Mr. Lee po, nangangakong swertehin. Ano, Tay? Siya ang babaeng pangarap ng lahat. Di ko kayang ligawan ng Kunlun Scientist. Ano? Itay, siya ang pinakamaiimpluwensyang tao sa mundo. Hindi naman pwedeng pumili lang ng isa. Santa ng Kunlun? Paano nangyari yon? Ang Santa ng Kunlun ang daan patungong immortalidad. Bawal lumapit sa mga lalaki. Paano siya nagpakasal ng may pangako? Pumasok ka sa tunay na mundo. Imposible. Talagang imposible. Anong panlilinlang ang ginamit mo? Nilinlang mo kaming lahat dito. Sabi mo nagdaya ako? Oh, bakit hindi? Ang mayamang heredera, nakasing ganda ng niebe, siyam na bituing diyosa ng digmaan Lu Fei Huang, santa ng Kunlun Bai Yuling. Sino ba sa kanila ang hindi maganda? Hindi nakikita ng mga ordinaryo. Ikaw ay isang karaniwang tao lang. Paano kita magugustuhan? Ano, sabi mo ordinaryong tao si Jilly? Ano pa ba? Bulag ka ba? Birheng kapatid, siya ang reyna ng mundo. Paano makilala ang tunay na kataas-taasang pagkatao? Tama, maraming bulag dito. Isa siya doon, Ginoong Lee. Iwanan mo na itong mangmang na babae. Ginoong Lee, iwanan mo na itong mangmang na babae. Piliin mo na lang kami. Alam kong mas mahusay kayong lahat, pero sa buong buhay ko, walang katumbas ang pangako. Ang asawa kong pumanaw ang pinakamaganda sa puso ko. Sa buong buhay ko, may utang sa akin ang mundo. At may utang ako sa asawa ko. Huling bilin niya, pakasalan ko si Shen Bingning. Ipagtanggol siya habang buhay. Kahit na ako'y mapahamak, tutuparin ko pa rin ang pangako. Ano daw? Pakasalan mo ako, pero nagrereklamo.
Ano yun? Pakasalan mo ako at parang napipilitan ka pa? Siyempre, hindi ordinaryong hinanakit yan. Nakakagalit. Di ko alam kung anong panlilin lang ginamit mo. Nakalito ka ng lahat dito. O kaya, magaling ka nga sa pagpapakain ng sopas ng kaligayahan. Pero ito, sasabihin ko, ako si Shen Bingning. Sa buhay na to, Chenjiao Dragon King lang ang pakakasalan ko. Matalino kapatid mo, ikaw naman ay espesyal na tanga. Sige, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ako si Ping An Lee, magaling sa panitikan, Taoismo at martial arts. Pambihirang talento. Sa nakalipas na mga dekada, milyon-milyong magaganda ang humabol sa akin. Lahat tinanggihan ko. Ngayon, ikakasal ako sa iyo dahil sa isang pangako. Nangangako ka ba? Pag-isipan mo't bigyan mo ako ng sagot. Wala akong iisipin pa. Tanging Chenjiao Dragon King lang ang nasa puso ko. At hindi mo maramdaman. Hindi mo karapat-dapat. Bingning, bawiin mo ang sinabi mo. Ma, ayoko lang talaga sa kanya. Ayoko siyang pakasalan. Bakit ko kailangang bawiin ang sinabi ko? Ang nangyari ngayon, mga saksi, di ko alam kung ano si Ping An, pero sigurado ako sa dalawang bagay. Anong dalawang punto? Una, mukhang ordinaryo si Ping An, pero may misteryosong liwanag siya. Pangalawa, siya ay matapang na lalaki. Responsableng tao siya. Kayang tumayo sa bangin, harapin ang unos para ipagtanggol ang iba. Ito ang pinakamatingkad na katangian ng lalaki. Ma, grabe ang gusto mo sa kanya. Bakit hindi ikaw ang magpakasal? Alam mo ba ang sinasabi mo? Anong sinabi ko? Ayoko lang talaga sa kanya. Ayoko siyang pakasalan. Ito ang kalayaan ko. Anong problema sa akin? Naiinis talaga ako sa'yo. Pasensya na, Ping An. Kaming magkapatid ang nagpalaki sa kanyang masyado. Mas mabuti nga't tawagin mo agad kapatid niya. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Sige, tatawagin ko ang kapatid niya. Ano po, G? Lee, gagamit ka ba ng phantom summoning para buhayin ang patay? Oh, hindi. Ginoong Lee, ito ay panghabang buhay na teknik. Isang beses lang magagamit, masira ang buhay. Matinding dago. Hindi po, Ginoong Lee, pamalitang buhay ito. Isang beses lang gamitin, wasa ng lahat. Bumagsak ng malakas. Huwag sanang si Ginoong Lee. Kapag may nangyari sa inyo, wala nang pag-asa ang aming buhay. Opo, Ginoong Lee. Kahit hindi mo kami pakasalan, nais din naming maging maayos kayo. Kami ang liwanag sa inyong buhay. Huwag sisihin ang di nararapat, ang lakas ng peligro. Walang problema. Ang tunay na malakas ay lalaban sa takot. Matapang ka pa dahil di mo pa ako nakikilala. Anak, pinasya mo na ba para sa Angkang Leng? Kuya, naupo ako sa wheelchair dahil sa bugbog. Sino ang nanakit? Siya yon. Ordinaryong tao lang siya. Paano kanya natatalo? Nasaan ang bodyguard ng Angkang Leng? Napakalakas ng kanyang martial arts. Pati 4 na demonyo'y di kalaban. Talungsod ng dragon. Paano maituturing na maestro? Medyo kawili-wili. Halika rito. Bata, subukan mong lumaban. Hindi ka karapat-dapat makalaban sa akin. Ano daw? Sabi ko hindi ka karapat-dapat makalaban sa akin. Nababaliw ka na ba? Di mo alam ang pinanggalingan ko? Mukhang tanga ka. May kasaysayan ito. Kasuklam-suklam, di mo alam ang pinanggalingan ko? Sige, sasabihin ko na ngayon. Ako ang haring apatan ng Palasyo ng Dragon. Yan ang General Dragon. Mismo ang gobernador ng Dragon City. Tatawagin ninyo akong Panginoon ng may galang. Pangahas mong sinabing wala ako sa simula. Dianong General Dragon, ikumpara sa akin? Kay Huang, Diyos ng digmaan. Anong ginagawa mo rito? Kay Huang na Diyos ng digmaan. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para ligawan ng asawa mo. Ano? Pinakasalan mo na siya? Eksakto. Lufei Huang, bulag ka ba? Ako'y nanliligaw, pinagtabuyan mo ako. Ngayon, ngunit humanap ka pa ng karaniwang tao, dinudusta mo ako. Dudustain ka? Sa katandaan, ako ang Diyosa ng digmaan. Ikaw ay general lamang. Anong karapatan mong sabihing dinusta kita? General ako, ngunit intindihin mo ito. Ako ang general ng Palasyo ng Dragon. Kasama ko ang Dragon King. Sa itsura at katayuan, saan ka pantay sa akin? O nais mong hamunin ang kapangyarihan ng palasyo? Ang palasyo ng dragon ay itinatag para protektahan ang mga tao. Ngunit ginamit mo para yumaman. Tinuturuan mo ako ng leksyon? Tinuturuan kitang maging tao. Mukhang naghahanap ka ng kamatayan. Nasaan ang Shadow Dragon Guard? Kumanda. Ang taong ito'y bumasak sa palasyo. Dinusta ang general ng dragon. Hulihin siya ngayon din. Diretso dito, wala kang hiya. Yan Rukshe, Santa ng Kunlun. Bakit ganon? Bakit nandito ang mga pinakamagandang babae? Nandito kami para kay Ginoong Lee. Sino ang kalaban ni Ginoong Lee? Ang kaaway. Ano, nagpakasal na kayo? Ano, nagpunta kayo rito para magluhod? Siyempre, Hindi mangyayari yon. Ako ang nag-propose sa'yo, lahat kayo tumanggi. Ngayon hahanap ako ng karaniwang tao. Kulang ba ang 7 na bituing Dragon General na katulad ko? Leng Xingxi, maging makasarili ka naman. Ano ba ang katayuan mo? Pangahas mong itapat ang sarili kay Ginoong Lee. Sino ba talaga siya?
Bakit lahat kayo nabibighani sa kanya? Hindi ko kilala si Ginoong Lee, pero nakasalubong ko ang isang banal na pare. Gusto kong humingi ng tamang kapareha, ngunit sinabi ng tawistang pare, hermitanyo pala si Ginoong Lee. Kapag napangasawa mo siya, taglay mo na ang habambuhay na biyaya. Nakilala ko rin ang tawistang ito, ayon sa sinabi niya. Mapapangasawa ko si Ginoong Lee, mas mabuti pa sa immortalidad. Sinabi rin ng pare, kapag nakuha mo si Ginoong Lee bilang asawa, hindi mo na kailangan humingi pa ng digmaan or imperyo, tagumpay na ipagmamalaki ng mundo. Walang kwentang pare, kalakal. Sa tingin ko, ito ang sinungaling na hinahanap nitong bata. Leng Xingxi, huwag kang magmatigas dito. Umalis na kayo kasama ng mga tauhan mo. Baka may paraan pa. Kung ipipilit mong makipaglaban, mabubuwis kayo rito. Nagbabanta ka ba sa akin? Akala mo matatakot ang Dragon Palace sa inyo? Mauna na kayong umalis. Huwag ninyong sisihin ang sarili nyo. Labanan ng Diyos, patayin ang Diyos. Labanan ng demonyo, patayin ang demonyo. Maglakas loob kang gumalaw. Umalis ka sa daan. Kung gusto niyang lumaban, babagan ko siya. Kung hindi niya malalaman na palaka siya sa balon. Si Ginoong Lee pala. Lalaban ako. Basta kaya mong tanggapin ang isang teknik ko. Patawarin ko kayo sa parusang kamatayan. Anong kayabangan to? Bata, ipapakita ko sa iyo ngayon. Anong ibig mong sabihin na higit pa sa tao, sa alinmang dako ng kalangitan? Ipapakita ko sa iyo ngayon. Anong sunong ibig sabihin ng taong labas sa pook sa kalangitan? Naghahanap ka ng kamatayan. Kuya, tama ba ang siyang bituing dragon? Sa ganitong lakas, nangahas kang magpasikat? Lipingan, baliw ka ba? Galing siya sa palasyo ng dragon. Paano mo siya nasaktan? Sinasaktan ko ang sinumang nanakit sa akin. Anong problema? Ang palasyo ng dragon ay gawa ng hari ng dragon. Kapag sinaktan mo siya, lalaban ka sa hari ng dragon. Tama at mali. Bulag na pagsamba. Umalis ka na. Bingning. Ngayon, nakikita mo na ang katotohanan. Huwag mong isiping makapangyarihan ka. Wala kang kalaban-laban. Ito ang sasabihin ko. Kalaban mo na ang buong palasyo ng dragon. Ito ang katotohanan dapat mong tanggapin. Patuloy kang umaasa sa palasyo ng dragon. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka? Ako ang tinatawag na alamat ng mundo. Ang titulong Tianjiao Dragon King. Ano? Ikaw ang Tianjiao Dragon King. Tiyak, kung peke, palitan mo. Imposible siya. Dragon King Gang sa Jiangcheng. Kasama ang 4 na makalangit na hari. 3,000 mandirigmang dragon. Ang aatasan ko para sa seguridad. Paano ka magiging hari dragon? Nagpapanggap ka, kriminal ka, dragon general. Bilisan niyo at hulihin ang impostor. Paulit-ulit siyang nagpapanggap. Opo, anak, aksyonan nyo ang scammer na to. Walang anuman. Dali, tawagin mo ang Dragon Palace. Magpadala sila ng tagalinis o gagala siyang walang kontrol. Sige, tatawagin ko na ang 4 na hari. Patayin nyo agad. Sige, bibigyan kita ng tsansa. Tawagin mo ang 4 na makalangit na hari. Si Lord Tianwang ba? Yan, may eksperto ritong mandaraya. Nagpapanggap na hari dragon dito. Pakitulog na siya. Oo, gawin na yun. Hintay lang kayo. Hari ng lupa, paparatang na... Handa ka nang mamatay? Makikipagpustahan ako. Hindi ako mamamatay. Ikaw ang mawawala. Talaga? Sandali lang. Pagdating ng hari, sana kayanin mo pa ang lakas ng loob mo. Magsisimula na ang hintayin natin ang hari. Mapipigtal ba ang litid nito? Mamatay ng walang bangkay. Isa kang palaboy. Anong gusto mo? Pakawalan ng anak ko. Anong gagawin? Makikipaglaro ako ng larong kamatayan. Anong nangyari? Anong laro ang gusto mo? Anong laro ang gusto mong laruin? Malakas ang kutob ko, ang tatay mo't anak, pati ang buong angkan Shen. Pinagmalupitan ang yumaong ama ni Bingning. Gusto nilang nakawin ang ari-arian niya. Kaya nagkasabwat ang pamilya Leng. Ikaw na ang magsabi ng totoo. Babaliin ko lang mga kamay at paa mo. Hahayaan kitang mabuhay. Kapag ako ang umusisa sa'yo, gusto kitang patayin. Ikaw na bahala sa iba. Aamin ka ba o baliin ko leeg mo? Anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Nagkakaisa kaming pamilya. Shen, hindi namin kayang magnakaw ng ari-arian ng iba. Kayo ang gumagawa ng kasinungalingan. Tama, kayo ang nagpaplano. Pakawalan niyo na apo ko. Mag-sorry kayo kay Presidente Leng. Balik ninyo ang negosyo ng pamilya. Shen, Ang negosyo nyo ay nasa ilalim ko na. Umiram ka na habang may panahon pa. Kung hindi, wala nang makakaligtas sa inyo. tama na ang pagmamataas diyan. Naghihintay sa pagdating ng hari. Malalaman nyo ang katapusan nyo. Payo ko sa inyo, magsimula kayong magbagahe, sumuko na kayong maayos. Siyempre, tama na ang kayabangan. Hindi mo ba sinasabing kayang protektahan ang pamilya? Shen, bagsak na ang negosyo at stocks nila ngayon. Kung magaling ka, tulungan mo sila. Ha?
Naalala ko tuloy, tutulungan ko silang maibalik ang negosyo. Papatawan ko ng ban ng pamilya Leng. Ano? Pagbabawalan mo ang kanleng, nagmamalaki ka. Hindi mo alam ang kalagayan mo. Ipakita mo na yung kakayahan mo. Huwag kang mag-alala. Mag-uutos na ako. Mpi, mag-utos ka rin. Akala mo ba importante ka? Sa ngalan ng aking hari, saklawin ang 4 na dagat at disyerto. Tulungan ang pamilya Shen na muling yumabong. Sabay na ipagbabawal ang angkanleng. Mabubulok ang angkanleng sa isang gabi. Mabuti, tama na para sa'yo. Magpanggap. Seryoso ito. Akala mo takot ako? Sa lakas mong iyan, makikipagtunggali pa rin ako sa siyam na bituing Dragon General at putulin ang ibang negosyo. Alaf ni Tita Ping-an na may lakas ka. Pero di ka pwedeng maging matigas sa harap ng palasyo ng dragon. Huwag kang mabahala, tita. Isang grupo lang ng mga palaboy. Walang takot. Sabi mo, ang palasyo ng dragon ay palaboy. Dangal ng palasyo ng dragon. Pero ano ang kakatuwa sa pagiging marumi mo? Maghintay ka sa pagdating ng hari. Ipapatawag ko siya agad. Mahihirapan ka namin. Patayin ng walang libing. Ako rin ay naghihintay sa kanya. Kunwari kang kalmado, di mo ba sinasabing matutulungan mo ang Shen family? Gusto mong ipasara ang aking bahay? Hoy, bakit walang kilos? Sobrang maga ng mukha ko. Masyadong mabilis magbihis ang mga ito? Huwag kang mag-alala. Darating din ang balita. Hoy, ano ba? Ang share price ng Shen family ay tumaas ng husto. Nakikiusap ang mga partner sa kooperasyon. Ayos iyan. Ayos lang. Kapayapaan ang tunay mong lakas. Ikaw ba ang tumulong sa Shen family? Siyempre, Pareho kayong mga tusong aso. Pinuputol ang pinansyal na daanan ng pamilya ko. Huwag pagkatiwalaan ang phone ko. Bakit walang galaw? Hoy, ano? Gusto mong ipagbawal ang aking pamilya? Anong gusto mong ipagbawal ang aking cold family sa buong mundo? Ano ba? Ginawa nga niya, Tay. Imposible. Anong kapangyarihan mayroon siya? Pinagbawal din ang cold family ko sa buong mundo. Tay, tama ba ang narinig mo? Galing kay Supervisor Wang ang tawag kanina. Imposibleng fake news yan. Global na pagbabawal sa cold home. Galing ka ba sa Global Chamber of Commerce? Ang Global Chamber of Commerce ay sa Supreme Wealth Family. Kaya pala siya ganon, taga-Supreme Wealth Family pala. Imposibleng taga-Supreme Wealth Family. Isa siyang top mercenary, mga yakap at pagmamahal. Isang nag-iisang pamilya. Paano naging miyembro ng Supreme Wealth Family? Yan. hindi talaga ako taga Supreme Fortune Family. Pero, ang pamilyang Supreme Wealth sa mundo ay akin ring kontrolado. Wala akong pakialam kung kontrolado mo ang Supreme Wealth Family. Inuutusan kitang buksan muli ang cold house business ko. Kung hindi, pagdating ng hari, papatayin kita sa ngalan ng Dragon Palace. Tapos na ang cold house. Wala nang pag-asa. Huwag ka nang umasa pa. Bakit mo gustong makipaglaban sa Dragon Palace? Ito ay laban sa akin at Dragon Palace. Eh ano naman? Mamamatay kang miserable. Masisira mo rin ang buong Shen family. Ang sinumang lumaban sa Dragon Palace, dapat mamatay. Kasama ka riyan. Tumigil ka na kahit anong kapangyarihan mo. Huwag kang lalaban sa Dragon Palace. Ang Dragon Palace ang pinakamakapangyarihan. Ang dakilang Dragon King, pinakadakilang bayani at henyo sa mundo. Kalaban mo ang Dragon Palace. Napakasama mo. Sino ang may lakas ng loob na kalabanin ang Dragon Palace? Nagpugay si Leng Qingxi, siyam na bituing General Dragon sa Haring Masamang Lupa. Pangalawang general siya sa ilalim ni Haring Dragon, Haring Lupa. Nandito na ang Haring Masamang Lupa. Dumating na ang Haring Masamang Lupa. Ay, patay ka na talaga. Si Shen Bingning ng Angkang Shen, nagpugay sa Panginoong Masamang Lupa. Anak ng Angkang Shen, anong problema mo? Idolo ko si Haring Dragon. Gusto kong makilala si Haring Dragon. Pwede kayang magrekomenda ang Panginoong Masamang Lupa? Maraming salamat po. Anong pakay mo kay Haring Dragon? Sa totoo lang, matagal ko nang hinahangad si Haring Dragon. Hindi pa ako nagkakagusto kaninuman. Ang hangad ko lang ay si Haring Dragon. Ang tanga-tanga mo. Anong problema? Panginoong galit na lupa? Alam mo ba kung ilang magagandang babae ang nangangarap na pakasalan si Haring Dragon? Pero lahat sila'y tinanggihan. Alam ko yan. Sa pag-ibig ni Haring Dragon, siguradong mamahalin siya ng lahat ng babae. Pero iba ang puso ko. Kahit makita ko lang si Haring Dragon, paano kung magustuhan niya ako? Kalokohan yan. Hindi kita magugustuhan. Ganyan ka. Ano daw? Binigyan kita ng huling pagkakataong pakasalan ako. Nasayang mo. Kaya imposibleng magustuhan kita. Si Haring Dragon ang pinag-uusapan ko. Wala akong pakialam kung gusto mo o hindi. Huwag kang magpakaasar. Ayokong magpakatanga. Pero ito ang totoo. Ako si Haring Dragon na hinahangad mo. Pero ito ang totoo. Ako ang hari ng dragon na pinapangarap mong pakasalan.
Tignan mo muna ang sarili mo sa salamin. Narito na ang Panginoong Earthfiend. Nandito ka pa rin nagpapanggap. Naku, Ping-an. Bakit hindi ka makinig sa akin? Hindi ba masarap mabuhay ng payapa? Bakit mo ginagalit ang hari ng dragon? Pasensya na. Ang manugang ko. May sira ang utak nito. Huwag kang magalit. Ano? Manugang mo raw siya? Opo, patawarin niyo po ako at huwag akong patayin. Hindi pwede lapastanganin ang hari ng dragon. Malaking kasalanan. Tapos manugang mo pa siya. Kasalanan mo rin ang ginawa niya. Tumahimik ka. Panginoong Chen Chen Wang, kayo, bakit niyo ako sinasaktan? Tinawag mo ako tapos nagtatanong ka. Oo, siya nga. Siya ang loko-loko. Nagpapanggap siyang hari ng dragon at sinaktan ang Dark Dragon Guard. Hindi ba't pinatawag kita para patayin ito? Pwedeng ulitin mo yon? Tinawag mo ako. Ano ang dahilan? Nagpapanggap itong bata bilang hari ng dragon. Inimbitahan kitang dakpin at parusahan siya. Oy, Panginoong Earth Fury, anak ko, ang general mo, pinapahuli ka niya sa sinungaling. Bakit mo siya sinasaktan? Tatay, bakit ko siya pinalo? Kailangan ko ba ipaliwanag sa iyo? Ay hindi na kailangan. Makalupang hari, huwag kang magmalabis. Ginagawa ko ito para sa karangalan ng hari ng dragon. Nagmamalinis ka na naman. Sasabihin ko ito sa hari ng dragon. At isasakdal ko ang hari ng dragon. Kagaya mo, sinabihan din ang hari ng dragon. Kilala mo ba ang hari ng dragon? Hindi ko kilala ang hari ng dragon. Pero makakahagilap ako ng Tianwang, Suzaku at Xuanwu Heavenly Kings. Sila na ang magpasya para sa akin. Sino ang humahanap sa atin? General Leng Qingxi ng Siyam na Bituin. Makilala ang tatlong Heavenly Kings. Pagbawiin ang paratang. Ihilingin ko sa 3 Heavenly Kings na sila ang mamuno. May nagpapanggap na hari ng dragon dito. Susumbong ko ito sa Earthfiend King. Imbes na hulihin ang mga impostor, ako pa ang sasaktan. Ihilingin ko sa 3 Heavenly Kings? Talaga, sino ang naglakas loob magpanggap? Siya iyan. Siya... Tiangang Tianwang, bakit ako rin sinaktan mo? Hindi ko alam kung bakit kita sinaktan. Bumabati si Tiangang sa hari ng dragon. Zhurkay nagpupugay sa hari ng dragon. Bumabati si Disha sa hari ng dragon. Xuanwu nagpupugay sa hari ng dragon. Ano? Siya pala talaga ang hari ng dragon. Dumating ka sa tamang oras. Tulungan mo ako dito sa mga gawain. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Mga miyembro ng Angkanshen, nagnanakaw sa pamana ng biyenan kong lalaki. Inaapi ang biyenan kong babae. Parang mga bandido. Baliin ang kanilang mga paa at binti. Itapon sa kalalimang kanyon para pakainin ang mga lobo. Opo, may magtanggal niyan. Aray, Panginoong Hari ng Dragon, patawarin ninyo ako. Kung gusto mo ang kapatid kong babae, ikaw ay aking bayaw. Huwag mo akong patayin, umalis ka. Napangasawa mo si Bingning. Ay ba'y magiging pamilya mula ngayon? Kalad ka rin nyo. Bingning, ako ang iyong lolo. Makiusap ka sa Hari ng Dragon. Pwede ba? Mamagitan ka, siya talaga ang hari ng dragon. Panginoong Hari ng Dragon, ano pa ang gusto mo? Meron pa nga. Malakas ba ang 9-star Dragon General ng palasyo? Panginoong Hari ng Dragon, nagkamali ako, bulag ako, wala akong mga mata. Pakiusap, kumalma ka na, Panginoong Hari ng Dragon. Kailangan mong kumalma. Bulag ka ba? Hindi importante kung kilala mo ako o hindi. Hindi ako nagagalit sa mga di nakakakilala sa akin. Pero ginamit mo ang posisyon sa palasyo ng Dragon. Pananakot, dinungisan ang reputasyon ng aking palasyo. Kailangan kitang patayin. Kunin niyo. Panginoong Hari ng Dragon, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Panginoong hari ng dragon. Panginoong Hari ng Dragon, nagkamali ako. Siya talaga ang hari ng dragon. Siya nga pala ang tunay na hari ng dragon. Paano haharapin ang pamilya Leng? Ipakita rin ang Dragon Raja. Ang pamilya Leng ay umaasa kay Leng Qingxi sa palasyo ng Dragon. Pag salakay, hindi magkasundo ang langit at lupa, maghanap ng ebidensya, ipadala sa kriminal na biro para sa sentensya. Oo, dalhin na. Tita, hindi kita nilinlang. Sinabi kong ipagtatanggol kita. Hindi siya magbabagsak ng pangako. Ping-an, ikaw ba talaga ang Dragon Raja? Siyempre, kung hindi dahil sa Dragon Raha, paano ko lalabanan ang mga demonyong ito? Kung ikaw talaga ang Dragon Raja, bakit hindi na protektahan ng maayos si Wenwan? Ginawa siyang malungkot. Aha, Tianjiao. Dragon Raja, Generation Tianjiao. Dragon Raja. Dragon Raja. Ano ngayon kung patayin mo ako, ililibing kasama ng asawa mo, karapat dapat itong pagbuwisan ng buhay,
Gago, ano ang sinabi mo? Ha. Sabihin ko na ang katotohanan. Nang pamunuan mo ang hukbo para takpan ang kuta ko, Panginoong Kamatayan, nalaman na ang pagkakakilanlan at tirahan ng asawa mo. May ipinadala silang tagapatay sa kanya. Pagkatapos niyang pumatay, lahat ng Reaper Organization ay umurong na. Wala kang paraang maghiganti, ha. Nasa labas ako para ipagtanggol ang bansa. Hindi ko akalain. Nalaman talaga ng kaaway ang tirahan ng asawa ko. Nagbabalak. Pinatay ko na ang lahat ng gago. Ano silbi ng malinis na pagpatay? Hindi na babalik ang anak kong babae. Mula nang magtanan siya sa'yo, hindi ko man lang siya nakita. Kawawang anak ko. Tita, kasalanan ko lahat. Nasa tabi mo ako sa hinaharap. Ipagtatanggol ka. Panginoong Dragon Raja, handa ka bang samahan kami? Nasa tabi mo ako. Ipagtatanggol ka. Pero hindi na kita pakakasalan muli. Bakit ganun? Hindi mo ba ipinangako sa kapatid ko na pakakasalan mo ako? Hindi mo ba ipinangako sa kapatid kong pakasalan ako? Bakit hindi ka na lang mag-asawa ulit? Sinabi kong bibigyan kita ng huling pagkakataon na sayang mo na. Mamimiss mo ang pinakamagandang buhay mo. Haring Dragon, lagi kitang hinangaan. Itinuring kitang tanging ikaw. Pero hindi ko talaga alam na ikaw pala ang Haring Dragon. Nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon? Sisiguraduhin kong mahalin ka. Babawian ko ang lahat. Binibigyan ko ng pagkakataon ng sinuman. Walang katumbas na halaga. Ikaw mismo ang nagsayang nito. Ikaw ang dapat managot dito. Nanay, tulungan mo akong magsalita. Ano ba ang sinabi ko? Dati kong pinagalitan ka ng ganyan. Pinapakasalan kita sa kanya. Ayaw mo. Sino ang may kasalanan? Pero ang Haring Dragon, kung hindi mo ako pakakasalan, paano mo tuparin ang pangako sa kapatid ko? Mas makatwiran ang kapatid mo kaysa sayo. Maiintindihan niya ako. Pinagkakatiwalaan niya ang lahat ng gagawin ko. Kahit ako ay hindi nakapagtanggol sa kanya sa digmaan. Nagtiis siya, hindi siya nagreklamo. Kaya mahal na mahal ko siya ng higit sa lahat. Hindi mo ba sinabing basta tawagin ang kapatid ko, mahahayag ang katotohanan, tawagin mo na siya. Nakikipag-usap ako sa kanya. Sige, gagawin ko ito bilang respeto. Tutulungan kita sa huling pagkakataon. Hindi pwede si Jilly. Masisiraan ka talaga. Wala yun. Si Dawson ay una at pangalawa. Pangalawang buhay, pangatlo, lahat ng bagay. Ngayon ako si Haring Dragon Lipingan. 10 taon sa buhay. Hihiramin ng asawa ko. Ipapakita ng immortal ang daan. Babalik ang asawa ni Ziwu. Anak na babae. Anak, kapatid, ina, si Bingning. Ano bang nangyayari? Hindi ka man lang nakita ni nanay at umalis ka? Nanay, huwag kang malungkot. Lahat tayo may sariling buhay. Siguro nakilala ko na ang pinakamabuting lalaki, kaya hayaan mong maigsi man ang buhay ko. Ang ningning ng fireworks ay laging sandalian, asawa. Salamat sa pagprotekta sa pamilya ko. Ate, ipinagkaloob mo ba ako sa Dragon King? Hiniling kong pakasalan ka niya, pero alam ko rin ang lahat. Ang pag-ibig mo'y hindi karapat-dapat sa Dragon King. Ate, huwag. Babaguhin ko. Ako na ang magmamahal sa kanya para sa'yo. Asawa, tignan mo ang sarili mo. Ang daming magagandang babae sa mundo. Humahanga sila sa'yo. Ikaw pumili. Huwag kang pumili ng hindi ka karapat-dapat para sa akin. Yung babae na hindi mo rin mahal. Mahal, ikaw lang ang nasa puso ko. Pag alis mo, wala nang pag-ibig sa buhay ko. Hindi na ako pakakasal. Naalala ko sinabi mo dati, gusto mo ng anak? Nais kong palakihin siyang maayos. Yun ang pangarap ko. Nais kong maging masaya ka. Ipangako mo sa akin, kahit hindi ako pakasal sa kapatid ko, humanap ka ng babaeng gusto mo, pakasalan mo at magkaanak para mapanatag ako. Ikaw lang ang nasa puso ko. Hindi ako pipili ng iba. Hindi pwede. Kailangan pangako mo ngayon. Maraming magaganda at magagaling dito. Pumili ka ng isa. Kung hindi, hindi ako mapapanatag. Pumili ka ng isa. Kung hindi, hindi ako mapapanatag. Panginoong Dragon King, ako ang piliin mo. Aalagaan kita para sa kapatid ko. Oo, Ping-an Bingning. Matagal na niyang hinahangad ang iyong pagmamahal. Patawarin mo ang kanyang pagkamapilit. Panginoong Dragon King, pagbigyan mo ang mukha ng kapatid ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ate, tulungan mo akong makiusap. Kasalanan mo ito. Hindi kita tutulungan. Pero kapatid kita, minahal mo ako mula pagkabata hanggang ngayon. Ngayong may iniibig akong lalaki, ikaw pa rin ang sinusunod. Ayaw mo ba akong tulungan? Huwag kang mapangahas. Sinisisi mo pa ang kapatid mo. Panginoong Dragon King, paumanhin po. Hindi ko alam na ikaw pala ang Dragon King noon. Kaya ganoon ang trato ko sa'yo. Hindi pinipilit ang pag-ibig, Panginoong Dragon King. Hindi kanya mahal. Ang pilit na pakwan ay hindi matamis. Opo, Panginoong Dragon King. Ako si Lu Fei Huang. Nais sumunod sa inyo habang buhay. Ako namang Kunlun Saintes. Susunod din habang buhay. Mabuti pang ibigay ko sa kanya ang pagkakataon. Talaga ba? Bakit ganoon? Bakit naman, Panginoong Dragon King? Alam ko ang damdamin ng asawa ko. Nais ko ring alagaan ang kanyang pamilya. Ayaw lang niyang mahiya ako. Bakit ko siya pagsisihin? Tama ba, mahal? Salamat asawa ko. Natupad na ang hiling ko. Ayaw kong makasama sa iyong lakas.
Mauna na ako. Mamahalin kita kahit sa mga lugar na hindi mo nakikita. Nais ko ang kaligayahan mo. Asawa, Panginoong Dragon King, ito ang kasal natin. Tapusin na natin ang kasalan. hindi pwede. Bakit hindi? Panginoong Dragon King, sakto. Ito ang eksena ng ating kasal, kaya't simulaan na natin ang kasal. Hindi pwede. Bakit naman? Kahit nangako ako sa kapatid mong pakasalan ka, binibigyan lang kita ng pagkakataon. Kung pakakasalan kita o hindi, nasa sayo na yan. Anong pagganap? Marunong ang kapatid mo, may pangunawa. Ikaw naman, pasaway, tama at mali. Higit sa hitsura ang ugali ng tao. Gusto kitang makita kasing bait ng kapatid mo. Saka lang kita pakakasalan ng tunay. Kung maagaw mo man ang pagkakataong ito, tingnan mo ang ginawa mo. Panginoong Dragon King, huwag kang mag-alala. Tiyak na magbabago ako sa hinaharap. Kaya hintayin mo na lang. Umuwi na tayo ngayon. Lulutuan kita. Anong kinakatawa mo? Wala na lahat. Paalam, Panginoong Dragon King. Salamat sa pagmamahal mo. Kung sa hinaharap, kung saan mo kami kailanganin ng palasyo. Tiyak na gagantihan ko ang pagtulong mo. Ako si Kunlun Saintes dahil hindi niya makakamtan ang pag-ibig ng Dragon King. Mas mabuting magpakabanal na lang. Mabuti pang lumaban sa digmaan. Mahalin ang hindi nagmamahal. Baka habang buhay akong mag-isa parang niebe. Sige, mauna na ako. Magkikita pa tayo. Opo, Panginoong Dragon King. Salamat, Dragon King. Tiyak na mamahalin kita sa hinaharap.